Kabanata 1741. Sino ang ipinagkanulo? Hindi mapigilan ni Nicole na tanungin ang kanyang sariling mga katanungan at tiningnan niya si Livia na kakaiba. Nakakasama ka ng maayos kay Nathaniel noon, ngunit bigla kang nakipag-break sa kanya. Kahit na may hindi pagkakaunawaan, dapat mong bigyan ng pagkakataon si Nathaniel na malutas ito, ngunit ang bilis na kung saan ka bumalik kay Keith ay talagang lumampas sa aking mga inaasahan. Maingat na nagsalita si Nicole. Hindi gaanong gumanti si Livia at nagkaroon lamang ng isang madilim na mukha. Para bang ang memorya na iyon ay isang kahon ng Pandora na itinago niya ng malalim. Gayunpaman, para sa iba, hindi gaanong mahalaga. May isang mahabang katahimikan. Inisip ni Nicole na hindi sasagutin ni Livia. Siguro si Nicole ay masyadong walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, ito ang nakaraan ni Livia. Hindi magandang sikmurain. Tulad ng pagtingin niya sa malayo upang hanapin si Lil Michael, biglang binuksan ni Livia ang kanyang bibig. Si Nathaniel at ako ay talagang hindi angkop para sa bawat isa. Ang pakikipag-date at pag-aasawa ay dalawang magkakaibang bagay. Ang kanyang pamilya ay napakalayo nang hindi ko maabot. Ang pamilyang Ferguson ay tumingin sa akin tulad ng isang salot ako. Dapat mong malaman na sina Keith at Eric ay laging may isang magandang relasyon. Kung si Keith ay nagsasabi lamang ng ilang mga salita kay Eric, ang pamilyang Ferguson ay makakahanap ng isang paraan upang mapahiya ako sa anumang paraan. Ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay nagsalita. Si Nicole ay tumigas ng bahagya at ang kanyang mga mata ay pinaliit. Greeted ni Livia ang kanyang ngipin at nagpatuloy. Maaari akong magtiis sa lahat ng iyon, ngunit ang karakter ni Nathaniel ay masyadong malaya at hindi ipinagpapalit. Hindi niya ilalagay ang kanyang mga bato sa kamay ng sinuman. Tumatakbo sa aking law firm. Hindi niya ako kinutya o ininsulto. Sa halip, lumuhad siya at nagpaalam sa akin. Hiniling niya sa akin na palayain ang kanyang anak. Nang sabihin ko kay Nathaniel tungkol dito, sinabi lang niya na maaari siyang manatiling walang asawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggat kasama niya ako. Ngunit bago ko matanggap ang bagay na ito, nagpunta siya sa South Africa para sa isang pakikipagsapalaran. Bahagyang natigilan si Nicole. Sure enough, kahit gaano kahusay ang dalawang tao na tila magkakasundo, ang isa ay hindi lamang maaaring tumingin sa ibabaw. Pagkatapos nito, naisip ni Nicole na ang dalawa sa kanila ay tulad ng mga panghuli na lovebird. Tumungo sila sa mga takong para sa isa pa. Inisip talaga ni Nicole na maaari nilang pagtagumpayan ang lahat ng mga paghihirap at magsimula ng isang bagong buhay. Sa huli, ang pinakamamahal ni Nathaniel ay isang pakikipagsapalaran pa rin. Mula sa oras na nakilala ni Nicole si Nathaniel sa desyerto na isla, dapat niyang malaman. Ang isang normal na tao ba ay interesado sa paghahanap ng kamatayan kahit saan, anumang oras? Kinutya ni Nicole iyon. Akala ko na siya ay ganap na itinapon ang kanyang sarili sa industriya ng libangan. Nag-shock si Livia. Para sa kanya na iwanan ako, ang kanyang ina ay gumugol ng maraming pera upang suportahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa ganoong paraan, hindi kami magkikita, at ang aming mga damdamin para sa bawat isa ay mawawala. Nagyelo ang ekspresyon ni Nicole. Hindi niya kilala ang ina ni Nathaniel dahil hindi sila nagkakilala. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa paglalarawan, alam ni Nicole na ang ina ni Nathaniel ay marahil ay isang napakahirap na babaeng nasa gitna na hawakan. Marahil siya ang uri na tinatrato ang kanyang anak na mahalaga sa kanyang sariling buhay. Tumawa si Livia. Ang araw na napagpasyahan kung makipaghiwalay kay Nathaniel ay sa panahon ng pambalot na partido ng palabas. Binigyan niya ako ng isang baso ng alak, ngunit ang alak na iyon ay may spike. Ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na si Livia ay dumaan ng hirap. Hindi niya gagawin iyon. Di ba? Hindi mahalaga kung paano ginulo ni Nathaniel, hindi niya may drug ang kanyang sariling kasintahan. Iyon lang kung humihingi ng kamatayan. Bukod, paano magagawa ng bubbly boy na ito ang isang kasuklam-suklam na bagay? Tumawa si Livia at tumingin kay Nicole. Hindi siya. Alam ko na hindi siya. Siya lang ang handler. Uminom ako ng alak. Nang magising ako, nakita ko si Keith na nakahiga sa tabi ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang langit. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata habang nagsalita. Kahit na ang napakaraming oras ay lumipas, mahirap pa ring bitawan.
Wala akong paraan upang patawarin si Nathaniel sa pagiging walang malasakit tungkol dito, at hindi ko makalimutan ang hitsura sa kanyang mukha nang mahuli niya akong natutulog kasama si Keith. Tumingin siya sa akin na parang pinagtaksilan ko siya. Kabanata 1742. Hindi ko ito kasalanan. Mahinahon na isinalaysay ni Livia na kalmado at nakababa ang kanyang ulo, na parang nakakaranas ng sakit ng nakaraan muli. Ito ba ay kasalanan ko? Hindi nagtagal matapos kaming maghiwalay, dumating si Nathaniel upang humingi ng tawad. Sinabi niya na alam niya kung sino ang nag-drug na baso ng alak. Ang kanyang ina ang gumawa nito. Sinabi niya na handa siyang pakasalan ako at inaasahan na patatawarin ko ang kanyang ina. Buntis na ako sa oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sinabi ko sa kanya na buntis ako sa anak ng ibang lalaki at tinanong siya kung handa pa ba siyang pakasalan ako. Ang mga mata ni Nicole ay nag-flick, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng bahagya. Tumanggi siya. Umiling-iling si Livia. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nag-aalangan siya ng 1 minuto at sumang-ayon. Sa loob ng minuto na iyon, tumayo ako sa harap niya na parang ako ay naiinis. Pakiramdam ko ay hindi kailanman naging kahabag-habag ang aking buhay. Mas gugustuhin kong bumalik at magpakasal kay Keith kaysa sa walang kinalaman sa lalaking iyon. Gayunpaman, hindi ko mahal si Keith, kaya hindi niya ako masaktan. Ngunit para kay Nathaniel siya ang nagligtas sa akin mula sa kailaliman, pagkatapos ay itinulak ako pabalik sa kamatayan. Matapos magsalita si Livia, ang dalawang kababaihan ay nanatiling tahimik sa mahabang panahon. Bumagsak ang puso ni Nicole. Nakaramdam siya ng pagsisisi sa pagtatanong ng tanong na iyon. It turned out that it was not as hateful as it seemed. Si Livia ay palaging biktima sa sitwasyong ito. Siya ay nahihirapan, ngunit wala nang sino man na magliligtas as kanya mula sa kailaliman. Hindi lahat ng babae ay maswerteng tulad ni Nicole, na may lakas upang malampasan ang lahat ng mga paghihirap na kinakaharap niya. Tumahimik si Livia ng ilang segundo at biglang ngumiti. Gayunpaman, gumanti ako minsan, at hindi na ako walang alam. Ngayon, alang-alang sa bata, hindi ko kukunin ang inisyatibo upang sirain ang buhay na mayroon ako ngayon. Talagang nagbago si Keith. Umuwi siya sa oras, kinukuha ang inisyatibo upang alagaan ako, at nagpapadala sa akin ng mga bulaklak araw-araw. Ito ang buhay na dati kong pinangarap na magkaroon, at ngayon ay nabubuhay ako na ganito. Bagaman walang kahulugan, maaari pa rin akong maghang. At least as aming pamilyang 3, 2 tao ang magiging tunay na masaya. Ang tanging hindi maligayang tao sa relasyon na iyon ay si Livia. Hindi alam ni Nicole kung ano ang sasabihin. Ang kanyang dibdib ay nadama na puno at nakakapagod na lampas sa paghahambing. Ang isang maliit na batang babae sa mga pigtails ay tumakbo sa panteng at niyakap niya si Livia. Tia Livia, pagod na ako. Gusto kong maglaro sa carousel. Nabuksan muli ni Livia ang pag-iingat at ngumiti. Oo naman. Ang bibig ni Nicole ay twitched. Tumayo si Livia at tumanggo sa kanya. Iiwan mo na kita, Miss Stanton. Natutuwa ako na pinagbigyan mo akong makipag-usap sa iyo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ako nakipag-usap sa kahit sino ng mahabang panahon. Sinabi ni Nicole, mag-ingat. Tumanggo si Livia at hinayla ang maliit na batang babae. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, tumakbo din si Lil Michael na may ngiti. Pretty lady, pagod ka na ba? Sinabi ko kay Susan na dalhan ka ng ilang dessert. Ang mabibigat na kalagayan ni Nicole ay nakaka-relax ng bahagya. Hindi na kailangan. Naging masaya ka ba sa barko ng pirata? Hindi. Nag-aalala ako na nababahala ka mula sa paghihintay, kaya nais kong lumapit at makita muna ka. Daddy will settle accounts with me again. Tumingin si Nicole sa mapagmataas na maliit na pag-uugali ni Michael at tumawa. Hindi yun. Ang kanilang pag-uusap ay umabot sa mga tainga ni Livia, at ang kanyang mukha ay nagbago ng ilang beses. Para sa ilang kadahilanan, ang mga mata ni Livia ay mas mabilis na nag-redden. Orihinal na, naisip ni Livia na si Nicole ay mayroon ding kanyang mga kasawian, ngunit nakakagulat, ito lamang ang kanyang imahinasyon. Kahit na ang anak ni Clayton ay sinubukan ng husto upang mapasaya si Nicole, na gumawa ng nakikiramay na hitsura ni Livia kanina ay tila hindi masyadong katawa-tawa. Hinawakan ni Nicole ang kamay ni Lil Michael at tiningnan ang iba pang mga pagsakay.
Nang sumulyap si Nicole kay Livia, nakita niya si Livia at ang maliit na batang babae na naglalakad patungo sa exit. Naisip niya sa sarili, hindi ba sila pupunta sa carousel? Aalis na sila. Kabanata 1743. Ipakilala ang isang kasintahan. Bago mag-isip si Nicole, hinayla siya ni Lil Michael. Kalimutan mo na. Ito ang buhay ni Livia. Ano ang karapatan ni Nicole na makisali? Bukod dito, it sounded like Nathaniel na talagang hindi isang maaasahang tao. Matapos maglaro ng mahabang panahon, nakita ni Nicole na si Lil Michael ay pagod na, kaya iminungkahi niya na pumunta sa isang kalapit na restaurant para sa hapunan. Si Michael ay natural na sumang-ayon dito. Talagang masaya siya ngayon. Walang nagkokontrol ang isang maliit na ligaw na kabayo mula sa tali nito. Nicole also sent a video to Clayton. Sumagot si Clayton na may ilang mga solemn na salita. Ang kanyang guro sa Espanya ay na-reschedule na ang kanyang klase ng 3 beses. Hindi pinansin ni Nicole ang telepono at itinago ito. Nababaliw na talaga si Clayton. Kinain ni Lil Michael ang kanyang steak na may mahusay na gusto. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kailanman kumupas. Malinaw na si Michael ay masaya sa ilalim ng kanyang puso. Ngumiti si Nicole. Masaya ka ba? Tumanggaw si Lil Michael. Yeah. Magaling. Dalhin natin ang iyong tatay sa susunod. Umiling-iling si Lil Michael sa kakilakilabot. Hindi na kailangan. Ngumiti si Nicole. Hindi mo na kailangang matakot sa kanya. Hindi mo ba siya mahal? Talagang hindi siya seryoso. Kailangan mo lang ng kaunting pag-unawa. Nagpout si Lil Michael at ibinaba ang kanyang ulo upang kumain, hindi gumagawa ng tunog. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at kinuha ang iPad mula sa gilid. Pretty lady, hayaan mo akong ipakilala kita sa aking guro na Espanya. Siya ay isang perpektong tao at napakagwapo. Natigilan si Nicole at iniunat ang kanyang leeg upang makita kung ano ang hitsura ng perpektong taong ito. Tiningnan niya ang larawan na lumitaw. Sa katunayan, ang guro ng Espanya ni Michael ay mukhang isang gwapong European at mukhang isang kilalang gentleman. Maraming mga kilalang tao sa Europa ang maaaring ihambing sa kanya. Nagulat si Nicole. Guro siya. Tumanggaw si Michael at nagsalita ng isang may ngiti. Yeah. Siya ay isang postgraduate mula sa Oxford at itinatag ang isang universidad ng wikang Espanyol sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang kanyang pangalan ay Kevin. Gusto mo ba siyang makilala? Namula si Nicole at umiling-iling, hindi talaga. Natigilan si Lil Michael. Bakit hindi? Ito ba ay dahil ayaw ni tatay na makalapit ka sa ibang mga kalalakihan? Natatakot ba si tatay na ang ibang mga lalaki ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya, kaya wala siyang mukha upang makipagkompetensya sa iba? Tumingin si Nicole ng isang ngiti at humigop ng juice sa harap niya. Hindi. Bakit ko siya makilala? Ano ang dapat gawin ng kanyang magandang hitsura sa akin? Kinakabahan si Lil Michael. Maaari kang sumama sa kanya at itapon ang aking tatay. Tiningnan ni Nicole ang batang lalaki sa pagkabigla. Ang mga emosyon ay lumulubog sa kanyang mga mata. Inisip ni Lil Michael na isinasaalang-alang ni Nicole ang kanyang panukala. Sa katunayan, medyo nagulat si Nicole. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos, nagsalita ulit siya. Lil Michael, hindi mo ba gusto na kasama ko ang tatay mo? Tumanggaw si Lil Michael nang walang pag-aatubili. Ang kanyang hindi gusto ay halata. Hindi ba niya ito nakikita? Nicole exhaled lightly. Bakit? Dahil ba sa palagay mo ay nakawin ko ang lahat ng pag-ibig at atensyon mula sa iyong tatay? Nagyelo si Lil Michael. Agad siyang umiling-iling. Hindi. Ibinaba ni Michael ang kanyang ulo habang ang kanyang mga pisngi ay nag-flush. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Nicole. Lil Michael, isang pagpapala na maaari tayong maging isang pamilya. Kung hindi mo gusto ang isang bagay, maaari mong sabihin sa amin. Kami ay mag-aalaga sa iyong damdamin. Si Clayton at ako ay nagpakasal ng walang pagsang-ayon dahil naniniwala kami na ang pag-aasawa ay isang bagay lamang na ang dalawang partido na kasangkot ay dapat magpasya. Wala itong kinalaman sa ibang tao. Makikisali ka sa aming buhay at maglaro ng isang bagong papel na kailangan nating iakma. Lil Michael, maaari mong ipagpatuloy ang pagtawag sa akin ng magandang ginang hanggat masaya ka. Ngunit inaasahan kong maaari mo akong mahalin tulad ng pagmamahal mo kay Clayton, okay?
Kabanata 1744. Paghahatid ng poison. Tumingin si Lil Michael kay Nicole sa isang labi. He flushed at tumango. Bigla niyang napagtanto na siya ay naging malungkot na ginang. Hindi niya iyon gagawin. Kung siya ay nagpatuloy na ganito, ang magandang ginang ay magagalit. Ayaw ni Michael. Sa halip na iyon, mas mahusay na maging mabuti at masunurin. Napakahirap maging siya. Nais ni Michael na lumaki kaagad. Ngumiti si Nicole at pinched ang kanyang maliit na mukha. Magmadali ka at kumain. Babalik na tayo kapag tapos ka na. Tumango si Lil Michael na may kasiyahan. Ang pagiging kasama ni Nicole ay ang pinaka nakaka-relax dahil hindi niya kailangang mag-isip tungkol sa araling bahay o summer camp. Napakasarap ng pakiramdam. Isang hapon. Sa isang bihirang okasyon, si Clayton ay walang ginagawa sa bahay. Matapos paulit-ulit na kasangkot sa guro ng Espanya ni Michael, wala siyang pagpipilian kundi sagutin ang video call. Nakaupo sa sofa, nagsalita si Clayton kay Kevin sa Ingles, na nakipag-ugnay sa ilang mga pangungusap ng Espanyol paminsan-minsan. Lumabas si Nicole sa study room at nakita ang nakakapreskong eksenang ito. Lumibot siya sa likuran ni Clayton na may mangkok ng prutas at malinaw na nakita ang tao sa camera. Napansin ni Clayton si Nicole at napakabilis na pinatay ang video. Ngumiti siya sa kanya. Ano ang mali? Tinikom ni Nicole ang labi. Iyon ba si Ginoong Kevin? Tumango si Clayton. Ang susunod na segundo, ang kanyang mukha ay nagyelo at sumimangot ng bahagya. Paano mo nalaman? Hindi kailanman pinangalagaan ni Nicole ang mga bagay na ito. Paano niya tumpak na sinabi ang pangalan ng guro na ito? Furthermore, this was the worst teacher. A thought flashed in Clayton's mind. Ngumiti si Nicole ng perfunctorily at kumuha ng isang kagat ng strawberry, pagkatapos ay lumakad sa direksyon ng study room. Hindi mo ba sinabi sa akin? Nagtatanong lang ako ng casual. Hinaplos ni Clayton ang kanyang mga browser at lihim na greeted ang kanyang mga ngipin, alam na ito ay si Lil Michael na hindi maganda. Kung binanggit ni Clayton si Kevin kay Nicole, paano siya makakalimutan? It seemed like the boy had too little homework. Inisip ito ni Clayton at nagpadala ng mensahe kay Kevin. Nais kong baguhin ang guro ni Michael, mas mabuti ang isang babaeng guro. Sagot ni Kevin. Bakit? Hindi ka ba nasisiyahan sa akin? Sagot ni Clayton. Syempre hindi. Sa palagay ko si Michael ay magiging mas masunurin sa isang babaeng guro. Hindi nagsalita si Kevin. Natapos ni Nicole ang pagproseso ng ilang mga email at pinapanood ang kanyang telepono na patuloy na nag-vibrate. Oh, ito ay Miss Yvette Quimby. Hindi ko na ito matiis. Hindi mapigilan ni Nicole ang kanyang ngiti at sinabing, dapat kang magprotesta. Gusto ko. I-rip ko siya ng ilang piraso. Nararamdaman ni Nicole ang napakalaking galit ni Yvette sa pamamagitan ng screen. Itinaas niya ang kanyang mga browser at ibinaba ang telepono. Si Yvette ay nasa pantry, sinusubukan na pakalmeyan ang sarili. Sa likuran niya, may tumawag sa kanya ng malakas. Miss Secretary. Sinabi ni Ginoong Sheldon na gusto niya ng tsaa, hindi kape. Ipinadala mo sa kanya ang maling inumin. Alam na nila na si Yvette ay asawa ni Lance. Gayunpaman, ang suntok mula sa pagkakakilanlan na ito ay para lamang sa mga babaeng empleyado na interesado kay Lance. Sa ilang mga kalalakihan, ito ay negosyo lamang tulad ng dati. Naramdaman ni Yvette na talagang nababaliw siya sa tawag na, Miss Secretary. Huminga siya ng malalim, galit na dinala ang kape na kanyang niluto, at lumingon upang umalis. I got it. Thanks. Nagpakita pa si Yvette ng isang perpektong ngiti habang ipinapasa niya sa empleyado. Natigilan ang empleyado na lalaki. Sa pagtingin sa tasa ay kape sa kanyang kamay, hindi siya nagsasalita at pinaalalahanan siya. Naghahatid ka ng kape, hindi tsaa. Although Yvette's personality was bright and sincere, and she did not put on airs as Mrs. Sheldon, she could not help but feel like her brain was about to explode. Umikot si Yvette at sinulyapan siya. Hindi. Naghahain ako ng lason. Kabanata 1745. Coveting Fortune. Ang empleyado na lalaki ay nabigla sa pag-uugali ni Yvette. Upang maging tumpak, natakot siya sa kamatayan. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng iba pa at bumalik sa kanyang workstation. Si Yvette ay hindi isang taong nanggugulo. Ang pag-uugali ni Yvette ay mas masahol pa kaysa kay Hans.
Si Yvette ay si Mrs. Sheldon din. Hindi niya pinigilan ang kanyang pag-uugali at sinipa ang buksan na pintuan sa tanggapan ni Lance. Si Lance ay kasalukuyang nagkakaroon ng video conference. Sinulyapan niya si Yvette, na nagagalit sa ilang kadahilanan, at bahagyang sumimangot. Pagkatapos, tahimik na ibinalik ni Lance ang kanyang tingin sa komperensya. Sa kabutihang palad, natapos na ang pagpupulong, kaya't ibinaba niya ang tawag pagkatapos sabihin ng ilang mga salita. Pagkatapos, hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Hindi siya maaaring magambala o nakaka-relax sa panahon ng isang mataas na intensidad na pulong. Otherwise, people would see and magnify it several times. However, Lance quickly gathered his mood, itinaas ang kanyang mga mata, at ngumiti. Ang susunod na segundo, tinapik ni Yvette ang kape sa kanyang kamay sa kanyang desk. Ang ilang mga patak ng kape ay nagpalabas at nakarating sa malinis na stack ng papel sa tabi nito. Lance's eyes dimmed with slight bewilderment. May nangyari ba? Binigyan siya ni Yvette ng isang pekeng ngiti. Nope. Sinabi ni Lance, wala kang sapat na paggastos ng pera. Huminga ng malalim si Yvette. Ginagawa ko. Sinabi ni Lance, nais mong umalis ng maaga sa trabaho. Sagot ni Yvette, hindi naman. Sinabi ni Lance, mayroon kang date ng pamimili kasama si Miss Stanton. Huminga ng malalim si Yvette. Malinaw na siya ay nasa mga limitasyon ng kanyang pasensya. No. Was she such a loser in his eyes? Lance looked puzzled. Then, ngumiti si Yvette. Narinig ko na ayaw mong uminom ng kape, ngunit siya. Tumahimik si Lance. Nakatitig siya sa tasa ng kape sa harap niya sandali. Dahil lang rito, si Lance ay walang kasalanan. Mali ba para sa kanya na nais na uminom ng tsaa? Bakit hindi makatwiran ang mga kababaihan? Kung hindi sinabi ni Yvette ng direkta, hindi niya gagawin, para sa buhay niya, magagawa niyang hulaan na siya ay nagagalit dahil dito. Nag-chalk si Lance at nakasandal sa upuan, bahagyang tamad at casual. Mayroon ka bang problema sa berdeng tsaa? Itinikom ni Yvette ang kanyang mga labi, crossed her arms, and negotiated with him with a very sensible look. Wala akong problema sa berdeng tsaa, ngunit kapag dinala ko ito ng mas maaga, ikaw ang nagsabi na gusto mo ng kape. Ngayon binago mo ang iyong isip at sabihin na gusto mo ng berdeng tsaa sa halip. Maaari mo bang kumpirmahin ang iyong mga order bago sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Sa palagay mo ba ang iyong kalihim ay iyong nurse? Narito lang ba ako upang gumawa ng kape o tsaa para sa iyo? Dapat ko bang hugasan ang iyong mga paa sa ibang pagkakataon? Natapos si Yvette sa isang hininga, pakiramdam na ang kanyang pag-uugali ay nasa punto. Gayunpaman, tumawa si Lance. Maaari mo kung nais mo. He reached out to take her hand, only to be shaken off. Lance stiffened for a moment. Tinitigan siya bago tumingin sa kanya ng seryoso. Sige, kasalanan ko. Hindi ako uminom ng tsaa. Magkakaroon lang ako ng kape. Ito ay malinaw na hindi ang kanyang kasalanan, ngunit siya ay yumuko muna. Kung narito si Hans, Lance would have splashed the cup of coffee on his face and thrown the dismissal letter at him. Gayunpaman, dahil ito ay si Yvette, mas maswerte siya. Si Yvette lamang ang maaaring magsabi kay Lance na hindi siya dapat uminom ng tsaa. Kinuha ni Lance ang kape sa mesa, humigop sa harap niya, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Okay. Biglang nadama ni Yvette na walang kapangyarihan tulad ng sinuntok na lang niya ang cotton, na pinatawa siya ni Lance para sa isang pag-aalsa. Ang ganitong uri ng awkwardness ay nagmula sa katotohanan na wala silang isang matatag na pundasyong emosyonal. Ang lahat ay batay sa mga interes at pagiging angkop. Dahil dito, hindi may sabi ni Yvette ang kanyang sarili upang hilingin kung ano ang gusto niya. Kung humingi siya ng mas mataas na posisyon, magiging tulad ng pagkuha ng pagkain mula sa bibig ng ibang tao. Kabanata 1746. Nasaktan mo siya. Ang puso ni Yvette ay kasalungat. Bigla siyang ngumiti at tumingin kay Lance. Nakita mo ba ang ibang asawa na nagsilbi sa kanilang asawa ng tsaa sa opisina? Pinagtatawanan mo lang ako. Pagkatapos, sumimangot si Yvette at buong kapurihan na umalis. Kalimutan mo na. Ano pa ang sasabihin? Ibinigay sa kanya ni Yvette ang lahat ng dapat niyang ibigay. Kung naabot niya ang mga bagay na hindi kabilang sa kanya, gagawin lang nitong parang walang kahihiyan. Marahan si Lance, na walang magawa sa paraan na binago niya ang kanyang tono sa pagbagsak ng isang sombrero.
Gayunpaman, hindi siya naiinis. Sa halip, nadama niya na ito ay napakakapakipakinabang. Pagkatapos ng lahat, si Miss Quimby ay talagang mayabang at cute. Ginawa nitong learn a lot. Matapos makitungo sa bagay na ito, nagkaroon siya ng ilang oras upang tawagan ang katulong sa labas. Siyempre, hindi si Yvette. Ang lalaki na katulong ay tumayo roon, na kinakabahan. Isinara ni Lance ang file at tumingin sa kanya. May nangyari bang something sa labas ngayon? Umiling-iling ang lalaki na katulong, na iniisip ang kanyang sarili. Nope, bukod kay Miss Quimby na pinagmamasdan ka, wala nang nangyari. Tumahimik si Lance at binago ang kanyang diskarte. Matapos umalis si Hans, si Yvette ay hindi pamilyar sa ilan sa mga gawain. Kailangan mong tulungan siya ng higit pa at makipag-usap sa akin kung may mga paghihirap. Oo, Mr. Sheldon. Si Miss Sheldon ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho. Walang anumang mga paghihirap sa ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kawalang alam ang lalaki na katulong, alam niya na talagang hindi siya maaaring makipag-usap ng masama tungkol sa asawa ng boss sa likuran ng boss. Ito ay magiging korteng ng kamatayan. Tahimik si Lance ng ilang segundo. Sa loob ng ilang segundo na ito, sa wakas ay naramdaman ng lalaki na katulong na may mali. Mr. Sheldon, may nangyari ba? Kung hindi man, kung nais ni Ginoong Sheldon na malaman ang tungkol kay Miss Quimby, bakit hindi niya direktang tanungin? Ang pagpunta sa mga hoops upang tawagan siya sa nangangahulugan lamang na nais niyang malaman ang isang bagay na hindi sinabi ni Miss Quimby. Ang katulong ay biglang nagpaliwanag at nadama na ang posisyon ni Hans ay hindi madaling umupo. Paano ito ay tiniis ni Hans ng matagal? Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo at simpleng bumantong hininga. Wala ako pinangalanan kanina, di ba? Nakita ko na ang kanyang saloobin ay medyo off. May nangyari ba? Natigilan ang katulong na lalaki at nagmadali na nagsalita. No, she's your wife, how could we bully her? Wala ring nangyari kanina. Tumahimik siya at nag-choke sandali. Si Lance ay napaka-perceptive at naramdaman ito. Naghintay siya na magpatuloy sa pagsasalita ang katulong. Naturally alam niya na ang pagkakakilanlan ni Yvette ay katumbas ng isang pampublikong card out of high free card. Hindi mahalaga kung gaano kamatapang ang isang tao, hindi sila maglakas loob na mapang-api siya. Kung nanatili si Yvette dito, ang iba ay hindi kailanman gagawa ng isang pag-aalsa maliban sa pag-flatter at curry na pabor sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nang ang dalawa sa kanila ay nagpakita sa kanilang kasal, ito ay tulad ng isang bomba ay nahulog sa kumpanya. Ang lahat ng chismis ay tinatangay ng tubig sa labas. Ang katulong na lalaki ay nag-cough. Mr. Sheldon, si Miss Quimby mukhang hindi siya masyadong masaya. Itinaas ni Lance ang kanyang mga browser. Sa wakas ay nakarating na sila sa punto. Alam mo ba ang dahilan? Sinabi ng lalaki na katulong, hindi ba dahil inutusan mo siyang kumuha ng kape at pagkatapos ay sinabi sa kanya na palitan sa berdeng tsaa? Nasaktan mo ba siya? Ang huling pangungusap ay sinasalita sa isang bulong. Gayunpaman, narinig pa rin ito ni Lance. Malamig niyang binaba ang telepono. Ha? Si Lance ay hindi nakakuha ng anumang mga sagot at sa halip ay chismis tungkol sa iba. Paano nasaktan ni Lance si Yvette? Nagkaroon sila ng isang mahusay na relasyon. Hindi pinamamahalaang ni Lance na magtanong tungkol sa mga detalye, at wala siyang pag-asa para sa pangkat ng mga tao sa labas. Malalaman niya ng maaga o huli, pa rin. Siyempre, hindi nakalimutan ni Lance na magpadala ng isang text message kay Hans at sinabi sa kanya na dalhin ang kwintas na inutos niya mula sa ibang bansa noong nakaraang araw. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na ibigay ito sa kanya. Ito ay palaging tamang hakbang upang magpadala ng isang regalo. Kabanata 1747. Iniwan siya sa likuran. Pagkatapos, itinalaga ni Lance ang kanyang sarili sa kanyang trabaho hanggang sa katapusan ng araw. Hindi talaga ito nagtatrabaho sa overtime dahil inayos lamang niya ang ilang mga numero sa ibang partido dahil sa isang menor de edad na problema sa kontrata. Matapos ibinaba ang telepono sa huli. Gayunpaman, maaga pa rin para kay Lance ang workaholic. Maaga itong nag-book ng isang restaurant ng maaga upang maghanda ng isang sorpresa. Kaya, nasa sabik si Lance nang buksan niya ang pintuan at lumabas. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, tiningnan niya ang maliwanag at walang laman na puwang at nagyelo. Walang tao doon. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari dati. Nasaan ang lahat?
Sumimangot si Lance at nakaramdam ng kakaiba. Kahit na walang nagtatrabaho sa overtime, magkakaroon pa rin ng kahit isang tao sa paligid, di ba? Bukod dito, hindi pa natapos ni Lance ang trabaho, ngunit ang kanyang katulong at kalihim ay umalis na sa trabaho. Biro ba ito? Ang mga mata ni Lance ay lumaki ng bahagya. Agad niyang tinawag si Yvette. Wala rin siya rito. Ilang beses nang tumunog ang telepono, ngunit walang sumagot. Kinuha ulit ni Lance ang telepono at tinawagan ang ibang katulong. Sa kabutihang palad, ang katulong ay may sumagot sa ilang mga ring. Mr. Sheldon. Malinaw at malamig ang boses ni Lance. Nasaan kayo? Ang iba pang partido ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Mr. Sheldon, inanyayahan kami ni Miss Quimby sa karaoke sa sandaling tapos na kami sa trabaho. Nandito na kami ngayon. Tumahimik ulit si Lance. Kaya, lahat kayo ay nagpunta para sa karaoke. Hindi ito isang kaganapan sa pagbuo ng koponan o isang taunang partido. Hindi rin ito ilang espesyal na holiday, ngunit sila ay pumunta para sa karaoke. Kumusta naman ang trabaho? Ang tono ni Lance ay tinged na may isang pahiwatig ng lamig. Nasaan ka? Ang iba pang partido ay agad na nagbigay sa kanya ng isang address, at nagtaas ang mga browser ni Lance. Ito ay ang lumang turf ni Yvette. Mahilig siyang tawagan ang kanyang mga kaibigan doon upang kumanta. Ang dahilan ay ito ay isang mahusay na lugar na may maraming privacy. Karaniwang nagbabayad si Lance para sa karaoke nang pumunta sila sa gusali ng koponan. Wala siyang pakialam sa kaunting pera, ngunit upang ang lahat ay hindi makaramdam na mayroong isang malaking pakiramdam ng distansya, karaniwang mag-book si Hans ng isang ordinaryong club at anyayahan ang mga kasamahan. Kailangan lang magpakita si Lance. Kahit na si Lance ay walang problema kay Yvette na nag-aanyaya sa kanilang mga kasamahan sa club para sa karaoke ng mapagbigay, he felt like her move was a little over the line. Kung inanyayahan niya ang napakaraming tao, bakit hindi niya siya inanyayahan? Iniwan pa niya siya. Si Lance ay hinaplos ang kanyang mga templo na walang magawa at maaari lamang kunin ang kanyang susi ng kotse, pagkatapos ay pumunta sa club. Nang siya ay pumasok, kinilala siya ng mga tao sa club. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong madalas na may mga partido dito ay natural na mukhang pamilyar. Mr. Sheldon, gusto mo bang mag-book ng silid? Tinikom ni Lance ang kanyang mga labi at kumaway ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. May hinahanap ako. Pagkatapos, umakyat siya sa elevator, tinanggihan ang serbisyo ng mga dadalo. Nang makarating siya sa pintuan ng pribadong silid, bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba. Hindi maipaliwanag, ang kanyang kamay na nasa pintuan ay nakapos para sa isang segundo bago tuluyang itulak ito para buksan. Sa loob, nakasisilaw ang mga ilaw. Ang mga hiyawan ay nag-overlay sa bawat isa hanggang sa imposible na kilalanin kung sino. Walang nagbigay pansin sa pagdating ni Lance. Tumayo roon si Lance, nalubog sa kadiliman. Ang mga ilaw ay bumagsak at ang tunog ay umuusbong. Naramdaman niya nang walang anumang pakiramdam ng pagkakaroon. Di nagtagal, tiningnan niya ang focal point, at bahagyang niniting ang kanyang mga browser. Si Yvette ay nasa gitna ng karamihan, napapaligiran ng lahat. Hawak niya ang microphone na maligaya at hysterically na kumanta ng isang hindi maiintindihan na rap. Ang bawat tao'y pumalakpak sa himig, na parang kumakanta ng papuri sa kanya. Mayroon siyang madilim na mga mata na nakatitig sa mundo sa buong araw. Kung hindi siya nasisiyahan, gagawin niya ang buong pagbagsak ng mundo. Sino ang taong ito? Nang kumanta si Yvette hanggang sa huli, bigla siyang tumigil at pinilipot ang mikropono sa harap ng kanyang mga mata. Lahat ay nagkakaisa at sumigaw ng isang pangalan. Lance Sheldon. Kabanata 1748. Mali, tungkol saan? Mag-click. Ang mga ilaw ay umiikot, at ang kadiliman ay kumupas. Tumigil ang ingay sa isang iglap. Ang ningning ay tila hilahin ang lahat sa totoong mundo. Ang kanilang mga puso ay agad na naging malamig. Ang lahat ay nakasuot pa rin ng isang ngiti sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay hindi sinasadya na tumingin sa taong nagbukas sa mga ilaw. Ang pangalan ng taong sinigaw lamang nila ay doon na may isang malabo na mukha, madilim na mata, at isang nagyayelo na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig habang tinitigan niya sila ng paisa-isa. Siyempre, ang kanyang tingin sa wakas ay nakarating kay Yvette, na nasa gitna. Ang ilang segundo ng katahimikan ay tila nakaunat.
Ang bawat tao'y tumayo roon ng may kaba, kahit na hindi matapang na lumipat. Inaasahan talaga nila na ito ay isang panaginip. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay may bahagi dito. Ito ay tulad ng kanilang talino ay maikli. Uminom sila ng ilang bote ng alak and scolded Lance together with Yvette. Walang gumawa ng ingay. Si Yvette ay nagyelo na parang siya ay naging bato. Isang malamig na draft ang pumasok. Nakikita ni Yvette habang ang tao sa harap ng kanyang strode hanggang sa kanya. Hindi maiwasang makaramdam ng pagkakasala. Huli na ba upang mailigtas ang sarili? Si Yvette ay itinulak ng isang tao, pagkatapos ay sinundan niya si Lance sa isang pag-asa. Di nagtagal ay nakarating sila sa kotse. Umupo si Lance sa loob at nakita siyang nakatayo sa labas. Ang kanyang tingin ay pansamantalang complex at pensive. May gusto siyang sabihin ngunit hindi ito masabi. Sa pagtingin sa kanyang magkasalungat na hitsura, itinikom ni Lance ang kanyang mga labi. Pumasok ka. Huminga si Yvette ng isang buntong hininga, pagkatapos ay tumakbo siya sa upuan ng pasahero. Palagi niyang nagustuhan kung gaano komportable ito sa loob ng kotse na ito. Ang upuan ng pasahero ay nababagay sa kanyang paboritong distansya. Sa tuwing nakaupo siya rito, naramdaman niya na ito ay isang bagay na kasiya siya. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi nasisiyahan sa sandaling ito. Siya ay nakaupo ng mahigpit tulad ng isang bata na may nagawa na mali. Pagdating nila sa bahay, pinaroda ni Lance ang kotse sa garahe. Hindi kumilos si Lance. Hindi rin siya naglakas loob na kumilos din. It was the first time she looked so obviously guilty. Her cursing was exposed in public. Paano mangyayari sa kanya ang isang bagay na mortifying? Siya ay talagang hindi mapakali. Naupo si Lance doon, hindi tinanggal ang kanyang seatbelt, pagkatapos ay binigyan siya ng isang side glance. Imposibleng makita ang kanyang ekspresyon ng malinaw sa kalaliman. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkakasala si Yvette. Magaan ang boses niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Tumahimik si Yvette. Ilang sandali ang kanyang lalamunan ay nag-clear. Mali ako. Gritted niya ang ngipin. Hindi mahalaga kung ano, nararapat na aminin muna ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, siya ang may kasalanan. Si Lance ay labis na nagagalit sa kanyang hitsura at agad na chuckled. Mali tungkol sa ano? Sinamantala ni Lance ang sitwasyon. Hindi niya sineseryoso ang bagay na ito sa una. Siya ay nagsabi ng ilang mga salita tungkol sa kanya. Maaari niya itong mascold sa mukha niya, kaya hindi ito kakaiba na siya ay pinaglaruan din siya sa likuran ng kanyang likuran. Gayunpaman, si Yvette ay mukhang may kasalanan. Sa kasong iyon, nais ni Lance na maglaro kasama niya. Yvette bit ang kanyang mas mababang labi. Hindi ako dapat kumanta tungkol sa iyo. Ngumiti si Lance, ngunit hindi niya napansin. May isang pahiwatig ng pagtawa sa kanyang mga mata sa kadiliman. At, pinagsama ni Yvette ang aggrievedly at naisip, alam niya na marami pa. Hindi ako dapat na kinutsyaka sa kanila, ngunit wala itong kinalaman sa kanila. Lahat ay uminom ng sobra at nakalimutan ang tungkol sa hierarchy. Hindi namin alam na bigla kang pumunta, kaya't pinakawalan lamang namin. Ito ay isang sandali ng kawalang ingat. Alam ni Yvette na narinig niya ang lahat, ngunit hindi niya alam kung ilang beses niyang narinig. Sinabi ni Lance, at mababa ang boses niya. Parang naramdaman niya na mayroong higit pa doon. Napangiwi si Yvette ng ngipin. Hindi ko dapat ginamit ang iyong card at sinisira ka ng sabay. Hindi nagsalita si Lance. Bakit niya naramdaman na siya ang dapat na magalit? However, Yvette did not get to the point either. Tinapik ni Lance ang manibela gamit ang isang kamay at hindi nagsasalita. Ang katahimikan ay naging mas may kasalanan si Yvette. Patuloy na nagtataka si Yvette kung ano pa ang mali niya. Kabanata 1749. Tumanggi na magtrabaho ng overtime. Inisip ni Yvette ang tungkol dito ngunit hindi niya ito maisip. Biglang nagsalita si Lance. Nakalimutan mo ba ang anumang bagay nang nakakuha ka ng trabaho? Natigilan si Yvette. Tumangala siya sa kanya, nag-alala. Tiningnan ni Lance ang kanyang ekspresyon at binigyan siya ng paalala. Kapag umalis ka sa trabaho. Kumurap si Yvette at matatag na nagsalita. Kahit na kumain ako, uminom, at magsaya, siniguro ko bago ako umalis na walang mga kagyat na bagay na kailangang harapin ngayong gabi. Kaya, walang pagkaantala sa anumang negosyo.
Tumingin si Yvette sa kanya at itinaas ang kilay niya. Tumingin siya sa kanya tulad ng paggawa ng isang pag-aalsa sa wala. Tinapik ni Lance ang manibela. Kapag bumaba ka sa trabaho, nakalimutan mong tawagan ako. Dahil inanyayahan mo ang mga tao mula sa opisina at ginamit ang aking card upang tretuhin ang mga ito, bakit hindi mo ako tinanong? Nagsalita si Lance sa isang mababang tinig at gumabay sa kanya ng matyaga. Napakahirap na mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali sa kanyang sarili, kaya maaari rin niyang sabihin ito ng lantaran. Sa sandali si Yvette ay sumimangot. Bakit dapat sumama si Lance? Kung sumama siya, malaya pa ba silang guluhin siya? Ito ay dapat na magkasama, ngunit sa katotohanan, ito ay katulad ng isang sesyon ng venting. Gayunpaman, dahil sinabi ni Lance na, natural na hindi niya malinaw na sabihin na ang lahat ay nagtipon upang iwaksi siya. Ngumiti si Yvette at huminga ng hininga. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari ngayong gabi ng madali. Mr. Sheldon, nagtatrabaho ka ng overtime hanggang hating gabi araw-araw. Kailan ka ba handang dumalo sa naturang kaganapan? Bukod, hindi ito akma sa iyong katayuan. Hindi ko inaasahan na mag-iwan ka ng trabaho ng maaga. Ipinaliwanag ni Yvette, ngunit sa katunayan, siya ay nakasalansan lamang sa kanya. Sino ang masisisi niya doon? Narinig din ito ni Lance, at ang kanyang mukha ay lumungkot sandali. Pagkatapos, tumingin siya sa kanya at biglang kinuha ang tasa. Sinisisi mo ba ako sa pagtatrabaho sa huli araw-araw at walang oras para sa iyo? Sa kasong iyon, nadarama na nawalan ng pag-uugali si Yvette nang walang dahilan kanina. Siguro si Yvette ay nag-arang ng mga aktibidad para sa kanila sa gabi ngunit natapos ang pagkaantala dahil naging abala siya kamakailan. Sa isang iglap, ang kadiliman sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-aalaga niya sa kanya. Natigilan si Yvette. Nakaramdam siya ng pagkakamali. Hindi pa niya naisip iyon. Si Yvette ay hindi nais ng higit pa para sa trabaho ni Lance upang makakuha siya ng mas maraming pera upang suportahan ang pamilya. Sa ganoong paraan, mapapanatili niya ang kanyang mabuting buhay. Gayunpaman, hindi masabi ni Yvette na malakas, kaya ngumiti lang siya ng bahagya. Para kay Lance, naisip niya na nahulaan niya ng tama. Ilang sandali, ang kanyang puso ay nadama ng isang maliit na maasim. Inabot niya upang kurutin ang kanyang mga pisngi, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang mukha. Marahan siyang nagsalita. Pinabayaan kita. Mali para sa akin na panatilihin ang aking mga dating gawi. Susubukan ko ang aking makakaya upang dalhin ang aking trabaho sa bahay sa hinaharap. Si Yvette ay hindi nagsasalita. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho sa overtime sa opisina o pagtatrabaho sa overtime sa bahay? Si Lance ay labis na nalubog sa kanilang kapaligiran at dahan-daang sumandal kay Yvette. Ang kanyang ilong ay brushed laban sa kanya ng intimate. Pagkatapos, ang kanyang mga labi ay nakarating kay Yvette. Pagkatapos ng malambot na touch, hinalikan niya ito ng mas malalim. Si Yvette ay nagkaroon ng labis na pag-inom, kaya hindi niya makontrol ang kanyang isip. Hindi sinasadya, pinangunahan niya ito, at wala rin siyang oras upang tumanggi. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkakasala at hindi siya naglakas loob na tanggihan din siya. Hindi inaasahan ni Yvette ang mangyayari ngayong gabi. Mainit ang kanyang mga kamay, at ang bawat lugar na hinipo niya ay tila nasusunog. Ang kanyang init ay nasa lahat ng dako at tila ibalot siya tulad ng isang kakon. Habang naghahalikan sila, mayroong isang hindi malulutas na pakiramdam. Si Yvette ay isawsaw ang sarili sa loob nito at nasiyahan ito. Alam ni Yvette kung paano masisiyahan ang mga bagay na katulad nito. Kabanata 1750. Pareho ito kahit saan. Nang isandal ni Lance ang buong katawan niya, bahagyang namula si Yvette at itinulak siya upang paalalahanan siya. Ito ang garahe. Ang kanyang kamay ay kumapit sa kanyang palso, and his lips fell on her body like rain, lingering and stoking her fire. It doesn't matter. It's all the same. Ang kanyang mababang tinig ay husky na parang pinipigilan niya ang isang tiyak na damdamin. Ito ay napakanakakaengganyo. Si Yvette ay naglalagay lamang ng isang kilos at agad na umalis, hindi na lumalaban. Kung pareho ito, kung gayon hindi niya ito iniisip. No one would come over to disturb them anyway. Isang hindi alam na oras ang lumipas. Naramdaman ni Yvette na siya ay nasa isang katawan ng tubig.
Ang pagkalasing at pagkapagod ay nasobrahan sa kanya, na hindi niya sinabi kung ito ay isang panaginip o katotohanan. Ito ay parang may dala sa kanya at pumunta sa isang napakainit na lugar. May tubig sa buong paligid, at ito ay naging komportable. Ginagaya niya ang tubig ng madali. Malabo ang kanyang kamalayan na parang naglalaro siya sa dagat sa isang beach. Napakahaba, narinig niya ang isang tao na nagbuntong hininga sa isang mababang boses. Lasing ka ngunit napakatahimik pa rin. Di nagtagal, may nagwisik sa kanya ng tubig, pinunasan siya ng malinis, at dinala siya sa isang tuyong lugar. Sa inaakala niyang isang lounger ng beach, Yvette tossed and turned, feeling like the sun was really warm. Enabler, ang isang tao ay humiga sa tabi niya at hinawakan siya mula sa kung saan siya makahiga. With a turn, bumagsak siya sa isang mainit na yakap. Ito ay isang napakagandang halimuyak, katulad ng amoy sa kanyang katawan. Nais ni Lance na matulog si Yvette, but she just would not stop and constantly aroused him. He finally could not stand it any longer and lowered his head, starting to tease her back as well. Si Yvette ay nagising sa pamamagitan ng kanyang hindi mapigilan na paggalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, sumimangot, at nakilala ang lalaki sa tuktok ng kanya pagkatapos ng ilang sandali. Mainit ang kanyang mga halik at nahulog ng buong-buong katawan niya. Ang kanyang mga mata ay isang maliit na eskarlata. Hinawakan ni Yvette ang kanyang dibdib. Ito ay isang napaka-komportable na pakiramdam, ang uri lamang na gusto niya. Nagyelo si Lance, at ang dalawa ay nagkatinginan sa isa't isa. Ang susunod na segundo, siya ay nag-chock sa isang mababang boses. Gising ka na. Mas mabuti iyon. O provoke me first, kaya huwag magalit sa akin bukas. Pagkatapos, hinalikan ulit ni Lance ang labi niya. Hindi mahalaga kung gaano kabagal si Yvette, naintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon at maaari lamang itong magsilbi sa kanyang lakas na mga ngipin. Matapos ang pagpapawis ng labis, ang dalawa ay medyo pagod. Ang pagkalasing ni Yvette ay tila hamina. Kumurap siya at nakalagay sa mga braso ni Lance, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mukha. Bigla kong napagtanto na talagang maganda ka. Bago, ang iyong kayamanan ay sumaklaw sa iyong ningning, ngunit sa katunayan, your appearance is more outstanding. Natigilan si Lance. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ang kanyang malaswang titig ay lumusot sa kanyang mukha. Sa wakas, hinaplos niya ang kanyang kamay at hinalikan ito. Kung ako ay labis na pangit ngunit sobrang mayaman, pakasalan mo pa ba ako? Ang dalawa ay tila pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagay na napaka-ordinaryong. Hindi nag-atubiling si Yvette. Oo, natigilan si Lance. Talaga. Si Yvette ay hindi mukhang uri ng tao na nagbigay pansin sa mga panloob na katangian ng isang tao. Ang mga kalalakihan na nakapaligid sa kanya ay lahat ng maganda. Mayaman man sila o mahirap, lahat sila ay may gwapo na mukha. Ngumiti si Yvette. Ngunit magkakaroon ako ng isang pag-iibigan. Ang mga sulok ng bibig ni Lance ay umikot. Salamat sa kabutihang palad hindi siya pangit. Sinadya ni Lance ang kanyang malambot na baywang. Napangiwi si Yvette at bumulusok sa kanyang mga braso, niyakap ang kanyang katawan at inagaw ang kanyang amoy. Huwag kang magalit. Pinakasalan kita. Kahit na may pag-iibigan ako, hindi ako makakahanap ng kahit sino na mas mahusay kaysa sa iyo. Magsusumikap ako sa gatas na tuyo ka at balutin ka sa paligid ng aking daliri. Ano ba ang pinagsasabi niya? Sumimangot si Lance bago mahuli ang keyword sa sinabi niya. Milk me dry. Malalim ang boses niya. Inilagay niya muli ang isang kamay sa kanyang baywang, malumanay na pinipiga ang kanyang malambot na laman, pagkatapos ay gamulong upang aipin siya sa ilalim niya. Okay, pagkatapos ay ibibigay ko ang iyong nais. Si Lance ay orihinal na hindi isang lustful na tao, ngunit, pagkatapos na nakatagpo ng isang minx na katulad niya, siya ay medyo wala sa kontrol. Tulad ng ngayon, nais ni Lance na palayain siya, ngunit sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang napilitang matupad ang kanyang ideya na milking him dry. Kabanata 1751. Hindi mo na ako makaligtaan. Nagsisisi si Yvette na sinasabi ang pangungusap na iyon. Orihinal na naisip niya na si Lance ay hindi mabangis, but men really could not stand being provoked. Kahit na sa mga normal na araw, magiging 2 o 3 beses ito. Gayunpaman, ngayong gabi,
hindi rin mapaikit ni Yvette ang kanyang mga mata. They were fooling around until daybreak. Bago ang madaling araw, naririnig pa rin ni Yvette ang tunog ng kanilang mga puso na pumipintig ng marahas. Naiinis si Nicole, lalo na sa ilalim ng dobleng proteksyon ni Clayton at Floyd. Ang 2 taong iyon ay karaniwang tumalikod upang panoorin siya. Ang mga bagay tulad ng mga paglalakbay sa negosyo at mga pakikipagsapalaran sa lipunan ay naging isang pasanin na ganap na napunta kay Kai. Nainas siya sa bahay at nakuha ang pag-aproba na pumunta sa opisina ng 3 oras sa isang araw. Wala ring pagkakataon si Kai na tumanggi, kaya nagtatrabaho siya sa huling minuto. Gayunpaman, sa ilalim ng malakas na presyon, mayroong ilang mga function na panlipunan na hindi niya nakaya. Kumuha siya ng isang paanyaya sa tanggapan ni Nicole at walang magawa na hinawakan ang kanyang noo. Ang isang partido ay biglang nag-pop up sa hapon. Ito ay nasa alak na nauugnay sa ating proyekto, kaya kailangan nating pumunta kahit ano pa. Ikaw ang pinakaangkop na tao para dito. Humihiling ako sa iyo, Lil N. Tumawa si Nicole. Tiningnan niya ang lokasyon at itinaas ang kanyang mga browser. Naalala niya na binanggit ito ni Yvette. Perpekto yan. Magkikita sila doon. Oo naman, walang problema. Bumantong hininga si Kai. Siya ay umalis mula sa isang mabangis na batang master sa isang seryosong tao. Si Nicole ay medyo hindi nagamit dito. Nakakatawa talaga na makita siyang biglang ibunyag ang kanyang orihinal na anyo. Sa hapon, inimpake ni Nicole ang kanyang mga bagay at dinala si Logan sa winery. Hindi niya nais na malasing kapag nakikisalamuha, kaya madalas itong bigyan kung sino ang magpunta sa alakan. Bagaman hindi siya pamilyar dito, hindi siya estranghero sa alinman. Ang malaking winery ay nai-book out, at ang mga mamahaling kotse ay pumarada sa garahe ng paisa-isa. Ang lahat ng mga uri ng mga mamahaling kasangkapan at borloloy ay hindi sinasadya na inilagay kahit saan sila makikita. Nang itulak ni Nicole ang bukas na pintuan, nakita niya na mayroon ng kaunting mga tao, na lahat ay kilala niya. Narito sina Lance, Yvette, Gerard, at Clayton. Nang makita ni Clayton si Nicole, itinaas niya ang kanyang mga browser at muling nakuha ang kanyang pag-iingat. Nagyelo si Nicole at nakaramdam ng kaunting pagkakasala. Pagkatapos ng lahat, upang tapusin ang kaganapang ito, hindi sinabi ni Nicole kay Clayton na darating siya. Masyado siyang walang pag-iingat. Tila na ang pregnancy brain ay talagang isang bagay. Paano niya napabayan si Clayton? Siyempre, si Clayton ay magiging isang okasyon tulad nito. Bagaman wala siyang malalim na ugat sa Atlanta, sa isang maikling panahon, ang kakayahan ni Clayton ay sapat na upang ilipat ang kanyang ari-arian. Sino ang maiimbitahan kung hindi siya? Ngumiti si Nicole, at agad na nagsalita si Logan. Pangulo, hihintayin kita sa tabi ng pintuan. Tumawag sa akin kung may kailangan ka. Tumanggo si Nicole, at umatras si Logan. Narito si Clayton, kaya natural, wala nang ibang kailangan. Nakita ng lahat na lumapit si Nicole at tinukso si Clayton. Mr. Sloan, nag-aalala ka ba tungkol kay Miss Stanton, o nag-aalala ba si Miss Stanton? Bakit hindi kayo magkasama? Miss Stanton, pagkatapos niyong mag-asawa, nagpakita ka ng mas kaunting mga kaganapan. Nagpunta ako sa Stanton Corporation ng maraming beses, ngunit sinabi ng iyong kawani na wala ka. Akala ko si Kai ang darating ngayon. Mukhang hindi pa rin sila nakakatiyak. Matagal nang hindi nabuntis si Nicole, kaya natural, ang balita ng kanyang pagbubuntis ay hindi inihayag sa publiko. Si Clayton ay orihinal na may hawak na tabako sa kanyang kamay, ngunit hinimas niya ito sa sandaling nakita niya si Nicole. Pagkatapos, tumayo siya, lumakad, at tinulungan siyang ilagay sa kanyang jacket. Wala nang ibang susubukan na gumawa ng isang bagay na ganoon. Nakita ng lahat kung paano nag-isip si Clayton at tumawa pa. Ngumiti si Nicole. Naging abala kami ni Grant sa iba pang mga bagay-bagay kamakailan. Ito ay matagal na mula nang makita-kita, ngunit hindi mo na ako makaligtaan, di ba? Kabanata 1752. Pinapatay niya ito. Sinusuportahan ni Nicole ang paksa na may isang jest. Ang bawat tao'y natural na hindi maaaring mag-alala kung sinagot niya ang tanong o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang pag-uugali ni Miss Stanton ay hindi dapat manggulo. Inihang up ni Clayton ang kanyang Amerikana at hinawakan ang kanyang baywang ng marahan. Sa katunayan, maingat niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan.
Alam niya ngunit wala siyang sinabi. Tumahimik si Nicole at sinulyapan siya. Hindi ko alam na pupunta ka rito. Ngumiti si Clayton. Kasalanan ko na hindi sinabi sa iyo. Ngumiti si Nicole at lumakad upang umupo. Si Clayton ay yumuko upang hawakan ang kanyang upuan. Huwag uminom mamaya. Nandoon si Miss Quimby. Itinuro ni Clayton ang isang direksyon. Si Yvette ay nakaupo sa isang pangkat ng mga kababaihan na naglalaro ng bridge. Malinaw niyang nakita si Nicole, ngunit hindi siya makaya na umalis dahil sa magagandang card sa kanyang mga kamay. Inihayag niya ang kanyang kamay upang batiin si Nicole, na tumayo ng may ngiti. Okay, maaari kang pumunta sa pakikisalamuha, pupuntahan ko si Yvette. Ang mga taong ito ay karaniwang nagdadala ng mga date kapag nakikihalubilo, ngunit ang ilang mga tao ay hindi nagdala ng kanilang mga asawa. Alam nilang lahat ito sa kanilang mga puso at simpleng hindi ito sinabi ng malakas. Pagkatapos ng lahat, walang nais na mag-pry sa pribadong buhay ng ibang tao. Hindi sila paparazzi, kaya hindi sila kakaiba. Ngumiti si Clayton at hinawakan ang kanyang kamay, naglalakad sa kanya. Ang babae sa kabilang panig si Yvette ay nagsagawa ng inisyatibo upang isuko ang kanyang upuan. Miss Stanton, halika at tingnan. Miss Quimby is killing it today. We're about to be overwhelmed. You should take over for me this round while I go get some air. Ang taong nagsalita ay may kaalaman at matalino. Siya ang pinakamahusay sa pagbabasa ng mga social cues. She was only here upang ipakita ang kanyang mukha at hindi talaga sa parehong klase tulad ng mga mayayamang kababaihan. Nang makita si Nicole na lumapit, mabilis na isinuko ng babae ang kanyang upuan bago pa man pigilan siya ng sinuman. Ngumiti si Nicole at hindi tumayo sa seremonya. Oo naman. Hatiin natin ang pera kung manalo ako mamaya. Tumayo ang babae sa tagiliran na may ngiti. Si Clayton ay tumayo sa likuran ng ilang sandali, sinisiyasat ang mga card sa harap ni Nicole bago ngumiti at sinabi sa iba. Pagkatapos ay hihilingin ko ang mga kababaihan na alagaan ka. Bahagyang namula si Nicole at sumulyap kay Clayton. Wala siyang sinabi at tumingin sa kanyang mga card. Tumawa ang lahat sa hindi maliwanag na kapaligiran. Hindi mapigilan ni Yvette ngunit nang asar siya kay Clayton. Walang pag-aalaga ng sinuman sa talahan na yan. Mr. Sloan, maghanda upang magbawas ng iyong pera. Tumawa si Clayton, hinaplos ang ulo ni Nicole, at tahimik na umalis. Comandat si Yvette kay Nicole. Ang mga mata ni Mr. Sloan ay maaaring bahagya na maduling sa iyo. Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagod na magkasama sa buong araw? Tumingin si Nicole kay Yvette, ngunit ang lahat ay nakatingin sa kanya, kaya't pinigilan niya ang kanyang mga masungit na salita. Ano ang punto ng pagpapakasal sa isang tao kung pagod ka sa kanila? Huwag kang maging katawa-tawa. Tumawa si Yvette. Totoo iyon. Ngayon na si Ginoong Sloan ay opisyal, hindi siya makapaghintay na sabihin sa lahat na kasal ka, lalo na pagkatapos ng iyong kasal noon. Tila naisip ni Nicole ang eksenang iyon at biglang yumuko ang kanyang ulo. Ang isa pang babae ay tumawa at nanunokso kay Yvette. Miss Quimby, hindi ba ang iyong relasyon kay Ginoong Sheldon ay kasing ganda? Tingnan mo, nang dumating ka, si Ginoong Sheldon ay naghihirot ng isang sigarilyo, ngunit ibinaba niya ito sa takot nang makita mo ito. Tumawa ang lahat habang patuloy silang naglalaro ng mga card. Si Yvette ay tinokso at hindi maiwasang manahimik ng ilang sandali, hindi alam kung paano mag-retort. Isa pang babaeng nagngangalang Tina exclaimed. Totoo na ang mas mayaman sa lalaki, mas malalim ang kanilang damdamin. Ang mga nagsimula lamang na kumita ng kaunting pera ay ang mga gustong mag-womanize ng walang kabuluhan. Magaling kung maglaro lamang sila ng mga kotse at pera, ngunit kasuklam-suklam kapag naglalaro sila sa mga kababaihan at droga. Kabanata 1753. Hindi maligaya. Lahat ay tumahimik. Nagpalitan sina Nicole at Yvette. Matapos ang mga taon ng pag-unawa sa Tasset, bigla nilang naintindihan na ang babaeng ito ay malamang na pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang sariling asawa. Ang babae ay mukhang mahusay na nag-aalaga, ngunit hindi siya madalas lumitaw sa bilog. Gayunpaman, marahil ay malalaman nila ang kanyang pangalan kung sinabi niya ito. Ang pamilya ni Tina ay itinuturing na isang maliit na mayaman, ngunit malayo ito sa likuran ng mga taong naruroon. Gayunpaman, ang taong ikinasal niya ay ang kanyang kasintahan sa pagkabata, si Zack,
na napakahusay sa paggawa ng negosyo. Si Zack ay itinuturing na isang napakamay kakayahang tao at tumaas sa katanyagan sa bilog ng negosyo ng Atlanta. Sinakop niya ang isang lugar sa sektor ng agham at teknolohiya sa loob lamang ng ilang taon, kaya't ginawa nitong inggit ang mga tao at humanga sa kanya. Gayunpaman, kahit na siya ay may kakayahang, ang kanyang pribadong buhay ay pinuna. Back then, nagpakasal si Tina at ang kanyang asawa dahil sa kanilang labis na pagmamahal sa bawat isa. Bilang isang resulta, matapos ang kumpanya sa tamang track, hiniling ni Zack kay Tina na kumuha ng isang upuan sa likod at tumuon sa pamilya at mga anak. Pumayag si Tina ng walang labis na pag-iisip. Pagkatapos, nang ipanganak ang kanilang anak, si Zack ay na-target ng kanyang mga karibal dahil siya ay masyadong mataas na profile. Ang mga karibal ay nagpadala ng mga larawan sa kanya na niloloko si Tina kasama ang ibang mga kababaihan. Simula noon, nagsimula ang salungatan ng pamilya at hindi na makontrol. Ang kakaibang bagay ay ang dalawa sa kanila ay hindi naghiwalay. Gayunpaman, kapag dumalo sa mga pagtitipon sa lipunan, hindi pinayagan ni Zack ang ibang mga kababaihan na dumalo at dinala ang kanyang asawa. Gumawa din si Tina ng isang mahusay na trabaho sa mga nasabing okasyon, na kumikilos na parang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Para bang lahat ay binubuo para sa kasiyahan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Alam ng lahat ang naruroon tungkol sa kanilang sitwasyon. Even if it was whitewashed, alam pa rin ang mga detalye. Gayunpaman, dahil nagpapanggap si Tina na hindi ito nangyari, ang iba ay natural na hindi pupunta upang sandutin ang pugad ng Hornet. Ang isa pang ginang ay may kasamang isang baso ng champagne upang mapanood ang saya at sumang-ayon sa mga salitang iyon. Eksakto. Maraming mga kalalakihan na tulad nito. Kunin ang batang Master Ludwig sa nakaraan halimbawa. Bago niya hiwalay ang kanyang asawa, siya ay picky at tiningnan siya, ngunit tingnan mo siya ngayon. Matapos ang kanilang pag-aasawa, tinatrato niya ang kanyang asawa na tulad ng isang diyosa. Kung tatanungin mo ako, isang kasalanan na kinumpirma ay kalahating redressed. Kung ang aking asawa ay dumating din sa realidad na iyon, I'd be able to die in peace. Ang iba ay sumigaw at tumawa. Tumingin si Tina sa kanya at ngumiti. Paano maihahambing ang iyong asawa kay Young Master Ludwig? Ang pamilyang Ludwig ay may suporta ng pamilyang Ferguson. Gaano kabuti ang kanyang relasyon kay Ginoong Ferguson? Nakakahiya na si Ginoong Ferguson ay. Bago matapos ni Tina ang kanyang pangungusap, naramdaman niya na ang kapaligiran sa paligid niya ay hindi tama. Nagbago ang kanyang mukha, at hindi niya sinasadya na tumingin upang makita si Nicole. Alam ng lahat sa bilog tungkol kay Nicole at Eric. Para sa isang lalaking tulad ni Eric, maaari siyang magkaroon ng anumang babaeng gusto niya, ngunit nawala siya kay Nicole. Lahat ay naiinggit kay Nicole, ngunit nais ng lahat na maging susunod na Nicole. Si Nicole at Clayton ay ikinasal ngayon, ngunit hindi pa lumitaw si Eric sa Atlanta. Ang kanyang kinaroroonan ay palaging hindi mailap. Sino ang nakakaalam kung lumayo siya upang maiwasan ang bagay na ito? Nicole was now taken, at ang mga nagpipigil sa kanilang mga aksyon sa bilog ay nagsimulang gumalaw muli. Kung wala si Nicole, sa wakas ito ang kanilang oras, di ba? Gayunpaman, umalis si Eric. Kinuha ni Mitchell ang posisyon ng Pangulo ng Ferguson Corporation. Nais nilang makita kung ano ang nasa likuran ni Eric, ngunit mas mahirap kaysa sa pagsubok na umakyat sa kalangitan. Ang mga nakapalibot na tao ay hindi sinasadya na tumahimik sandali. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Nicole ang anuman at nakatuon sa mga card sa kanyang mga kamay. She suddenly saw something and smiled. Ang kanyang mga mata ay naiilawan habang ipinakita niya ang kanyang mga card. Nanalo ako. Kabanata 1754. Sa kabutihang palad, hindi ito sa kanya. Nang tumingin sila, sure enough, lahat ay hindi makakatulong ngunit tumawa. Miss Stanton, talagang maswerte ka. Talagang nanalo ka sa mga bulok na card. O mahal, hindi ba ang babae ngayon ay magsisisi lang ito? Ang awkwardness ngayon ay natakpan ng mga biro at pagtawa. Kumilos din si Nicole na parang hindi niya narinig and brushed it over with a smile. Ang mga chips sa harap niya ay nakasalansan. Ngumiti siya at kumaway sa babaeng sumuko sa kanyang upuan kanina. Nasa oras ka lang. Maaari mong sakupin ang pag-ikot na ito. Gamitin lamang ang mga chips hanggat gusto mo.
Hahanapin ko si Clayton. Tumayo si Nicole habang nagsalita siya, not dragging her feet at all. Tumingin si Yvette kay Nicole at tumayo din ng ngiti. Aalis din ako, baka sabihin ng aking lalaki na hindi ko ginagawa ang aking trabaho. Lumakad siya at kinuha ang braso ni Nicole, nakasandal sa kanya. Nagagalit ka ba? Hindi nasisiyahan si Tina sa kanyang sariling buhay at walang kontrol sa kanyang bibig. Hindi ba siya natatakot na masaktan ang iba? Tila hindi papayagan si Tina na dumalo sa mga okasyong susunod. Ito ay masyadong nakakahiya. Sumulyap si Nicole patagilid at nagsalita. Bakit ako magagalit? Don't play dumb. Emph. Ang ginang na iyon ay marahil ay ikinalulungkot lamang na ang kanyang tao ay hindi si Eric Ferguson. Kung hindi, ang kanyang pasensya sa kanyang nabigo na pag-aasawa ay marahil ay mas mataas. She lives like that yet she worries about scum living badly. It's quite amazing. Ang mga labi ni Nicole ay tinikom, hindi nagmamalasakit sa lahat. Ito ang landas na pinili niya, kaya kailangan niyang lumakad dito kahit na siya ay lumuhad. Totoo iyon. Naglakad ang dalawa sa kabilang linya habang nagsalita sila. Maraming mga lalaki ang nagtipon sa paglalaro ng poker. Mukhang ang kapaligiran dito ay mas nakaka-relax kaysa sa pangkat ng mga kababaihan. Lance took a sip every now at pagkatapos ay mula sa baso ng pulang wine sa kanyang kamay at tumingin sa ibaba upang sabihin ang isang bagay kay Clayton. Ang dalawa ay tila may pag-unawa sa taset at ipinagpalit na impormasyon. Napansin ng matalim na mata ni Clayton si Nicole. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng ilang sandali habang siya ay kumaway sa kanya. Lumakad si Nicole at umupo sa tabi niya. Ngumiti si Clayton. Nanalo ka ba? Casual na sagot ni Nicole at tiningnan ang kanyang mga card. Lumingon si Clayton sa gilid upang makita siya. Mukha siyang nakaka-relax na may isang pahiwatig ng walang ingat na paglalandi. Opposite them, nakita ni Gerard ang intimate na eksenang ito sa pagitan ng mag-asawa at biglang nakaramdam ng kaunting pagkagalit sa kanyang puso. Kung si Eric, na malayo sa bahay, ay nakita ito, baka ilabas niya ang kanyang mga mata. Kailan magsisimula ang proyekto? Sa susunod na taon. Pipili kami ng isang magandang petsa. Pagdating ng oras, lahat tayo ay pupunta at susuportahan ka. Lahat ay nagbiro at tumawa, at may biglang sinabi, may isang tao mula sa Ferguson Corporation na narito. Nagulat si Gerard sa sorpresa. Ang kanyang reaksyon ay ang pinakamalaki. Narito si Ginoong Ferguson. Gayunpaman, ang susunod na segundo, ang taong nagtulak sa bukas ng pinto ay hindi si Eric. Lahat ay natigilan sa mga salita ni Gerard sandali. Paano biglang magpakita si Eric? Hindi nila siya makita kahit na gusto nila. Gayunpaman, maswerte na hindi siya. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging huli, lahat. Si Mitchell ay ang pangulo ng Ferguson Corporation, at ang kanyang katayuan ay natural na naiiba sa dati. Back then siya ay katulong ni Eric, isa pa rin siya sa mga nangungunang executive sa kumpanya, at ang mga boss ng ibang mga kumpanya ay kailangang magalang na batiin siya. Ngayon na si Mitchell ay ang pangulo ng Ferguson Corporation, the sharpness he deliberately hid suddenly seemed to be unconcealed. Ang lahat ay tila hindi napansin si Mitchell, na lumalakas sa tabi ni Eric. Ngayon, sinundan ni Mitchell ang estilo ni Eric. Ang ilang mga tao ay nais na samantalahin ang pagkakataon ng pag-alis ni Eric upang iguhit si Mitchell at maghanap ng mga benepisyo, ngunit tiyak na tinanggihan sila ni Mitchell at maging blacklisted. For a while, walang kahit na isang pagkakataon para sa kumpanya na makakuha ng gulo, at ang lahat ay nagawa ng maayos. Miss Mitchell, hinihintay ka namin. Kabanata 1755. Mag-alala tungkol sa iyong sarili. Ang bawat tao'y nakilala ang bawat isa at inilagay ang kanilang social front. Ang pansin ay kaagad na inilagay kay Mitchell habang binabati siya ng lahat ng mainit at pamilyar. Naglakad si Mitchell ng may ngiti. Ang kanyang pag-uugali ay bahagyang mas malamig at mas mahirap kaysa sa dati. Gayunpaman, tiningnan ni Mitchell ang mga tao na naruroon at binati sila ng hindi nakakagambala. Nang makita niya sina Nicole at Clayton, binati rin niya silang pamilyar ng walang matitigas na damdamin. Mukhang ang mga ordinaryong kaibigan na nakilala ang bawat isa sa loob ng maraming taon. Tumanggaw sina Nicole at Clayton bago tumalikod ang kanilang pansin. Ngumiti si Gerard. Mitchell, abala ka ba sa kumpanya? Tinanong kita ng ilang beses,
Ngunit tinanggihan mo ako ng walang awa. Guys, hindi mo ba iniisip na sobra? Ibinaba ni Mitchell ang kanyang ulo at ngumiti. Mr. Lickman, I'm not being too much. If you ask to meet me, then of course I'll go, but if you want me to go to the equator to experience life. Nag-joke si Gerard bago biglang tumawa, na may ilang mga salita lamang, ang pangalang, Eric Ferguson, ay itinapon sa likuran ng kanyang isip. Tumalikod si Yvette at nakita si Lance, hindi umupo. Gusto niyang pumunta at kumuha ng isang bagay, ngunit tahimik na pinindot siya ni Lance sa kanyang tagiliran. Huwag tumakbo sa paligid. Ang kanyang tono ay nagdala ng isang pahiwatig ng babala. Alam na rin niya si Yvette. Ang ganitong uri ng okasyon ay hindi itinuturing na formal at ang pinakaangkop para sa pakikipag-ugnay sa iba. Si Yvette ay nagpupumilit ng walang saysay ng ilang beses bago siya masunurin na nakaupo sa tabi niya. Sa mas mababa sa 2 minuto, naiinis siya. Tulad ng malapit na tumayo si Yvette, pinanghawakan niya muli si Lance. Para bang may mga mata siya sa gilid ng kanyang ulo. Greeted ni Yvette ang kanyang ngipin sa tabi niya. Nangako ako na hindi magdulot ng anumang problema, okay. Makikipag-chat lang ako kay Nicole. Sinulyapan siya ni Lance na may hindi nagbabago ng ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Si Miss Stanton ay kasama ni Ginoong Sloan ngayon, at hindi siya naging malikot na katulad mo. Huwag subukang magpunta ng walang mga dahilan. Malinaw na hindi siya naniniwala sa mga salita ni Yvette. Yvette muttered. Buntis siya, kaya nagbago ang pag-uugali. Tumingin si Lance kay Yvette na may hindi malinaw na ngiti. Kung gayon dapat ba kitang mabuntis? Natigilan si Yvette at tumingin sa kanya, may gusto siyang sabihin ngunit pagkatapos ay pinigilan ito. Noon lang, lumakad si Nicole at tinapik ang balikat ni Yvette. Tayo na. Ipakikilala kita sa mga tao ng Suniverse Corporation. Tumayo si Yvette, nagturmat sa paligid, at sumunod kay Nicole. Hindi napigilan ni Lance si Yvette sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, personal na dumating si Nicole upang makuha siya. Bukod sa pag-uugali ni Yvette, imposibleng gawin siyang umupo ng masunurin ng hindi nagsasalita. Gayunpaman, umalis si Yvette nang hindi na lumingon sa lahat. Naramdaman ni Lance na medyo kakaiba iyon. Ipinakilala ni Nicole si Yvette sa People of Suniverse Corporation. Si Yvette ay palaging masigasig na makihalubilo, ngunit ngayon, nakilala niya lang sila ng harapan at nadama. Parang napansin ni Nicole na kakaiba si Yvette. Natagpuan ng 2 kababaihan ang isang tahimik na booth. Pagkatapos ay tumingin si Nicole kay Yvette. Ano ang problema sa iyo? Perpekto ka ng mas maaga. Tinikom ni Yvette ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang mga mata. Ito ay wala, bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Bakit? Ang Suniverse ay malapit nang gumawa ng isang acquisition at ang iyong negosyo ay maaaring tumawid sa mga landas. Hindi ba iyon ang pinaka-interesado ka? Kapag ang iyong posisyon sa Sheldon Corporation ay nagbago, sila ang magiging handa mong mga koneksyon. Bakit ang isang tao ay hindi makakain ng piraso ng karne na dinala sa kanilang bibig? Iyon ay hindi tulad ng estilo ni Yvette. Tumahimik si Yvette. Ang kanyang tingin ay medyo tamad at medyo hindi nasisiyahan. Ang posisyon ko marahil ay hindi magbabago. Ano? Nagpaplano ba si Lance na gawing katulong ang kanyang asawa para sa buhay? Inisip ni Nicole na ito ay katawa-tawa. Ang pagtabi sa katayuan ni Yvette, dahil nagmula siya sa Quimby Corporation, ang kanyang kakayahan ay mas malakas kaysa sa average ng mga bata na pondo ng tiwala sa bilog. Si Lance ay hindi ang uri ng tao na nais ng isang maamo na may bahay. Yvette pouted. Ang kanyang tingin ay lumusot sa direksyon ni Lance at nagdilim ng ilang sandali bago siya nagbuntong hininga. Gusto niya. Kabanata 1756. Dumating pa rin siya. Narinig ni Nicole ang reklamo sa mga salita ni Yvette at hindi gumawa ng ingay. Alam ng lahat na si Yvette na nagtatrabaho sa panig ni Lance bilang isang katulong na isang hakbang lamang. Sa pinakamalala, babalik si Yvette sa Quimby Corporation upang magmana ng kanyang negosyo sa pamilya. Ngayon na hindi inilagay ni Lance si Yvette sa isang papel na angkop para sa kanya, si Yvette na bumalik sa Quimby Corporation ay magiging isang problema din. Paano maaaring maging isang katulong si Yvette at pagkatapos ay bumalik upang maging pangulo ng Quimby Corporation? Ano ang iisipin ng mga tao ng Quimby Corporation? Tiyak na hindi malaya ni Mrs. Quimby kay Yvette. Tumahimik si Nicole.
Bakit hindi ako magmungkahi ng isang proyekto para sa iyo? Sabihin kay Lance na partikular na hawakan mo. Pagkatapos ng lahat, ang pagtataguyod ng mga kaibigan ay hindi naririnig sa bilog. Tumingin si Yvette kay Nicole. Kalimutan mo na. Alam ko kung ano ang gagawin. I'll go back and let him know what I think. Ibinaba niya ang tasa sa kanyang kamay ng may katiyakan, mukhang matuwid at kakilakilabot. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Okay, ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong. Hindi na makapaghintay si Yvette. Kung maghintay na siya, baka mabaliw siya. Ngayon lamang nang binanggit ni Lance ang pagbubuntis, hindi komportable si Yvette. Ang hindi pagkomportable ni Yvette ay hindi ang pagbubuntis mismo. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nabuntis, kailangan niyang ganap na magpaalam sa lugar ng trabaho na si Yvette ay naiiba kay Nichols dahil si Yvette ay walang gaanong autonomiya sa mga bagay na kumpanya. Parehong Mrs. Quimby at Lance ay hindi papayagan na lumabas si Yvette kung buntis siya. Ayaw ni Yvette na matapos ang kanyang karera bago ito magsimula. Si Nicole ay nakipag-chat kay Yvette ng ilang sandali, pagkatapos ay lumabas sa labas upang sagutin ang telepono. Pagkatapos nito, pumunta siya sa banyo. Kapag sarado ang pinto, agad itong naging tahimik. Tumanggi si Nicole na gabayan ng dadalo at lumakad sa kanyang sarili. Nang siya ay dumaan sa tabi ng silid sa tabi ng pintuan, ang pintuan ay nakasingaw, at isang medyo pamilyar na figure sa likod. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Nicole at lumakad palayo ng ayaw manatili. Marahil ito ay isang taong nakita niya kanina. Sa sandaling lumakad si Nicole, biglang nagsara ang pinto mula sa loob. Magalang na tumayo si Mitchell at tumingin sa taong nakaupo doon kasama ang kanyang nasa likuran. That man looked so lonely as if he was about to blend into the darkness. Malabo na nadama ni Mitchell ang isang uri ng hindi matukoy na pagiging komplikado at pakikiramay sa lalaki. Kailan at kailangang bang mag-sneak si Eric Ferguson sa kanyang bahay? Ang taong dapat dumalo sa partido na ito ay si Eric. Nang makita ni Eric ang mga pangalan ng mga panauhin, tinitigan niya ang pangalang, Nicole Stanton, sa mahabang panahon. Pinigilan niya ang hindi mabilang na mga impulses na lumapit at sa wakas ay nagpasya na sumuko at hayaang dumalo si Mitchell. Gustong-gusto ni Eric na lumitaw sa harap ni Nicole kahit na bilang isang ordinaryong kaibigan, upang bigyan lamang ng isang pagtango ng pagbati ay nais din niya na panoorin si Nicole na masaya bilang isang bystander. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa. Hindi mapapatawad ni Eric ang kanyang sarili sa nagawa niya noong nakaraan. Hindi rin niya nais na makita ang kasuklam-suklam at kawalang interes na lilito sa mukha ni Nicole kung nakita niya ulit siya. Iyon ay magiging tulad ng pagsaksak sa kanyang puso. Sa gayon, maaari lamang itago ni Eric sa mga anino tulad na tahimik na multo, spying on Nicole's existence. Pinakamainam kong naisip ni Nicole na si Eric ay nananatili sa ibang bansa magpakailanman. Marahil ito ang tanging paraan upang siya ay maging mas masaya. Mr. Ferguson, ayaw mo talagang pumunta at kamustahin ang lahat. Nagsalita si Mitchell mula sa likuran. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga tao ang nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Eric. Tila nawala si Eric, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Alam ni Mitchell na ang kapangyarihan ni Eric ay lumawak ng higit pa sa Atlanta. Ang Syndro International, pagpapalawak sa ibang bansa ng Ferguson Corporation, at kahit na ang iba't ibang pamumuhunan ni Eric, ito lahat ng mga kadahilanan na umalis si Eric. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na dahilan. Ayaw ni Eric na lumapit ngunit nais na lumayo kay Nicole. Tumahimik si Eric. Ang kanyang gwapong mukha ay nalubog sa kadiliman, at ang kanyang tinig ay walang kapares na mapurol. Hindi, maaari kang bumalik. Aalis ako kapag natapos na. Kabanata 1757. Ano ang punto? Ang mga kamao ni Eric ay lihim na mahigpit at lumuwag. Ang hindi sinasadyang sulyap na ngayon ay ginawa ni Nicole na parang isang passerby, ngunit ang paningin na iyon ay hindi malilimutan. Ang babaeng pag-aari ni Eric sa wakas ay iniwan siya. Hindi rin niya matubos ang kanyang sarili. Eric could only quietly think about the past when Nicole only had eyes for him in the dead of night. Iyon ang kalakasan ni Eric. Nang natapos na ang pagdiriwang, madilim na sa labas. Lahat ay nagpalitan ng mga kaaya-aya at umalis sa isa't isa. Si Clayton ay nakikipag-usap kay Gerard tungkol sa isang acquisition hanggang sa katapusan ng partido.
Naghintay lamang si Nicole sa mga gilid. Nakaramdam siya ng kaunting inaantok mula sa paghihintay. Sa isang labi, nadama ni Nicole na may nag-drape ng isang Amerikana sa kanyang mga balikat. Naalimpungatan si Nicole at tiningnan ang taong nasa harap niya. Ang kanyang gwapo at matikas na mukha ay nagdala ng isang ngiti ng babala. Umuwi na tayo at magpahinga. Napabuntong hininga si Nicole at tumayo kaagad pagkatapos. Tapos na. Nais lamang ni Nicole na ipakita ang kanyang mukha ngayong gabi. Si Clayton ay siya na talaga ang gumagawa ng lahat ng pakikipag-usap. Kailangan lang niyang sumulyap kay Clayton nang makita niya ang ilan sa mga proyekto na interesado siya. Bago siya nagtanong, alam na ni Clayton na gusto niya ang proyekto, kaya kasangkot siya sa Stanton Corporation sa mga pag-uusap. Walang napansin na mali. Inilagay ni Clayton ang kanyang braso sa balikat ni Nicole at napakabanayad, kaya't hindi maiwasang marub ang kanyang ulo laban sa kanyang balikat. Ito ay napaka-komportable. Lumabas ang mag-asawa. Binuksan ni Clayton ang kotse ng pintuan para kay Nicole at naging matulungin sa kanya. Uuwi na ba tayo? Tumanggaw si Nicole. Ngumiti si Clayton. Alam niya na si Nicole ay pagod ngayon at wala nang sinabi bago pa man magmaneho. Ilang sandali bago lumakad ang huling tao sa lugar. Ang malamig at malungkot na figure sa likod ay tila may timpla sa kawalan ng gabi. Imposibleng makita ang ekspresyon ng lalaki. Sinundan ni Mitchell si Eric at ibinigay ang kanyang Amerikana. Mr. Ferguson, handa na ang eroplano. Pupunta ka na ba sa paliparan ngayon? Tumingin si Eric sa direksyon ng kotse na malayo sa harap niya at pinaliit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita siya, "Manam, umalis na tayo." Binuksan ni Mitchell ang kanyang bibig ngunit hindi nagpatuloy na payuhan si Eric. Kumuha si Eric ng isang buong araw na paglipad at hindi nagpahinga o nakarating sa kanyang jet lag. Matapos ang partido, kinailangan ni Eric na kumuha ng isa pang buong araw na paglipad upang umalis. Ano ang punto? Para lang tumingin kay Nicole. Gayunpaman, hindi rin alam ni Nicole na dumating si Eric. Marahil ay tinanggal na niya si Eric mula sa kanyang mundo. Hindi alam ni Mitchell kung kailan makakalimutan siya ni Eric. Medyo pagod na si Lance. Nang makita niya na hindi pinili ni Yvette na umupo sa gilid ng pasahero ngunit umupo sa likuran sa halip, bigla siyang nakaramdam ng kaunting kakaiba. Hindi nila hiniling ang driver na kunin ang mga ito dahil napakalapit nito sa kanilang bahay, ito ay ilang minuto lamang. Nang makalabas si Yvette sa sasakyan, pumasok siya sa bahay at hindi pinansin si Lance. Nakaramdam si Lance at nagtaka kung paano niya ito nasaktan. Naalala niya ang mga kaganapan ngayong gabi. Parang walang mali, maliban sa ang sinabi ni Lance kanina ay biglang-biglang naisip. Kung gayon dapat ba kitang mabuntis? Nag-isip si Lance ng ilang sandali bago lumabas ng kotse. Ang kanyang mukha ay solemna. Nang pumasok siya, napunta na si Yvette sa banyo upang maligo. Pinakawalan ni Lance ang kanyang kurbatang, nagpunta upang palitan ang kanyang mga damit, at umupo sa sala upang maghintay para kay Yvette. Marahil, may ilang mga bagay na kailangan nilang ilabas bukas. 1 a.m. Lumabas si Yvette sa banyo. Medyo nagulat siya nang makita niyang naiilawan ang sala, at nakaupo si Lance sa sofa. Si Lance ay nakahiga sa kanyang likuran laban sa sofa at isang kamay na sumasakop sa parehong mga mata. Parang natutulog siya. Naglakad si Yvette at tinapik ang kanyang balikat. Bakit ka natutulog dito? Matulog ka sa loob. Kabanata 1758. Sabihin ito ng diretso. Nadama ni Lance ang kanyang pandama at hinaplos ang kanyang kilay. Tapos ka na. Sinagot ni Yvette. Pinatuyo pa niya ang kanyang buhok at ginawa ang kanyang gawain sa skincare. Ang kadiliman sa kanyang puso ay nagkalat ng marami. Huli na, kaya mag-uusap na lang sila bukas. Si Yvette ay malapit ng lumingon at pumunta sa silid tulugan ng hawakan ni Lance ang kanyang pulso. Hinayla siya ni Lance sa kanyang kondongan, at itinaas ni Yvette ang kilay. Ito ay huli na, mayroon ka pa bang enerhiya? Ang isang bakas ng walang magawa ay sumabog sa mga mata ni Lance. Pinched niya ang kanyang baba na mahirap, at ang kanyang tinig ay malalim at husky. Huwag mo akong pukawin. Alam mo ang mga kahihinatnan. Tinikom ni Yvette ang labi niya. Ano ang gusto mong gawin? Binigyan siya ni Lance ng isang malabo na hitsura at pinched ang malambot na laman sa paligid ng kanyang baywang. Nagagalit ka ba ngayong gabi? Namula ang mga mata ni Yvette.
Ako ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Sinabi ko sa iyo na dapat lamang tayong maging lantad sa bawat isa. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin ito ng diretso. Huwag magalit. Malalim at mapagpasensya ang kanyang tono. Hindi siya mukhang medyo galit. Kahit na siya ay pagod na, iginiit ni Lance na malutas ang anumang mga problema sa parehong araw. Ibinaba ni Yvette ang kanyang mga mata, tahimik siya sandali. Nang tumingin siya sa kanya, hindi na niya ito nakatingin sa panunokso na iyon. Lance, wala na si Hans ngayon. Kailan ko ba ito turn? Ang kanyang katanungan ay talagang inilalagay si Lance sa lugar. Ilang sandali si Lance, pinataas ang kilay niya, at tiningnan siya. Saan mo gustong pumunta? Tumayo si Yvette mula sa kanyang kandanggan at umupo sa sofa sa tapat niya. Mahinahon siyang tiningnan siya upang sila ay nasa pantay na katayuan. Ang iyong asawa ay hindi maaaring maging katulong mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, di ba? Hindi ako dumating sa trabaho sa Sheldon Corporation para lamang maging isang walang malasakit na katulong, hindi ba, sa palagay mo? Ilang sandali si Lance. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya at biglang naintindihan ang isang bagay. Nainas ka ba dito? Hindi nababato. Nararamdaman ko lang na hindi ako matuto sa kasalukuyang posisyon na ito. Ang natutunan ko bilang isang katulong ay hindi may lalapat para sa akin na sakupin ang Quimby Corporation sa hinaharap, hindi ba? Mahinahon na sinabi ni Yvette sa kanya nang walang kaunting euphemism. Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo sa katahimikan. Hindi alam ni Yvette kung nag-iisip siya o dahil pagod na rin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinawid ni Lance ang kanyang mga kamay sa kanyang hita at mukhang matino at kalmado. Iyon ba ang iniisip mo? Tiningnan ni Lance si Yvette na may isang probing gaze, na parang siya ay nakikibahagi sa isang mahalagang negosasyon sa negosyo. Si Yvette ay mas pumped up. Ang pagtulog na naramdaman niya ngayon ay nawala na. Oo. Ibinaba ni Lance ang kanyang mga mata at tinikom ang kanyang mga labi. Ang kanyang malamig na profile sa gilid ay mukhang walang magawa. Nanatili si Hans sa posisyon na ito sa loob ng 5 taon at na-promote na maging pangulo ng rehiyon. Ang huling pangungusap na ito ay sinasalita sa isang pagbulong. Hindi inaasahan ni Yvette na magkaroon ng magagandang hangarin si Lance para sa kanya. Bigla siyang naramdaman na parang hindi niya maintindihan. Gayunpaman, dahil sinabi na niya ang kanyang piraso, hindi niya may retract ang kanyang mga salita. Marahil ay minamaliit ko lang ang kahalagahan ng posisyon na ito, ngunit walang paraan na maaari akong manatili sa posisyon na ito sa loob ng 5 o 7 taon tulad ni Hans. Lance, hindi ako Hans. Ako si Yvette Quimby. Tumingin si Yvette sa kanya na may isang maliwanag na mukhang walang talo at tiwala. Kung maaari, mas gusto ko ang isang mabilis na tagumpay. Iyon ay dahil makakakuha ako ng isang tao na maging katulong ko sa hinaharap, at hindi ko na kailangang malaman ang bawat aspeto ng trabaho ng isang katulong, ako. Natigilan si Lance. Nag-flick ang kanyang mga mata. Tiningnan niya siya ng malalim at naisip, she's really so radiant at any time. Kabanata 1759. Narito ang pangunahing tanong. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba, pinakawalan ang isang mababang chuckle, at nagkibit balikat. Well, hindi ko ma-refute ang sinabi mo. Marahil ay medyo pabaya ako tungkol sa iyong pag-aayos. Malinaw, naisip mo na ito ng mas kumpleto kaysa sa ginawa ko. Huminga si Yvette ng isang buntong hininga at hindi maiwasang ngumiti. Itinaas ni Lance ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Kung gayon, aling posisyon sa palagay mo ang pinakaangkop para sa iyo sa ngayon? Iyon ang pangunahing tanong. Nag-atubiling sandali si Yvette at diretsyo na nagsalita. Direktor ng Project Department o Vice-Presidente. Tumingin siya sa kanya ng inaasahan. Si Lance ay hindi mukhang nagulat o naiinis. Ang kanyang tugon ay kalmado tulad ng dati, na kung saan ay isang kaluwagan kay Yvette mula nang siya ay maghahiling. Nangangahulugan ito na ang sinabi niya ay hindi masyadong labis. Nag-isip si Lance ng ilang segundo bago tumingin sa kanya. Gusto mo agad na hawakan ang mga proyekto. Ang tono ng kanyang tinig ay malinaw na hindi masyadong pag-aproba. Sa kakayahan ni Yvette, ang mga proyekto na nakuha niya sa Quimby Corporation bago ang alinman ay umaasa sa kanyang mga koneksyon o nagkaroon ng isang mababang profit na margin, wala sa alinman ang maaaring gumawa ng isang kapalaran.
Si Yvette ay malinaw na hindi nakaranas ng sapat upang mahawakan ang isang malaking proyekto. Gayunpaman, si Yvette ay hindi pa napatunayan. Sino ang tinitingnan niya? Itinaas ni Yvette ang kilay niya. Hindi ba? Tumahimik si Lance. Hindi ko sinabi na hindi mo kaya. Ito lang. Nag-atubili siya ng kalahati ng isang segundo ngunit tumanggo pa rin. Sige. Ang isa sa mga bise-presidente sa mga araw na ito ay madalas na nakikipag-ugnay sa mga headhunters at balak na tumalon ng barko. Gayon din, hindi ko nais na tiisin ito. Maaari mo siyang palitan bilang bise-presidente, at ipapahayag ko ang desisyon na ito bukas sa pulong. Yvette froze at naisip, simple. Tumagal lang ng ganon para sumang-ayon siya. Tinitigan siya ng malapad na mata. Itinataguyod ako bilang bise-presidente. Maaaring humingi ng sobra si Yvette. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang kanyang sariling mga kakayahan. Siya ay sapat upang maging bise-presidente sa Quimby Corporation. Ang bise-presidente ng Sheldon Corporation ay may hawak na ibang timbang pagkatapos ng lahat. Naramdaman ni Yvette na sa wakas ay mayroon siyang tunay na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Tumanggo si Lance at hindi siya nagbibiro. Ang mga direktor ng lahat ng mga kagawaran ay maayos na ginagawa, kaya walang dahilan upang hayaan silang umalis. Imposibleng hayaan kang maging kanilang deputy director dahil ikaw ay nakatali lamang. Ang bise-presidente ay ang pinakaangkop, kaya't napagpasyahan. Tumahimik si Yvette. Hindi ba siya medyo nagmamadali? Siyempre, hindi niya sasabihin ng malakas ang kaisipang ito. Nagyelo si Yvette at tumanggo. Okay. Magaling yan. Nagyelo si Lance, tumawa, at nag-flick ng noo. Ikaw ba ay masaya, Hanggal? Huwag kang maging masaya pa. Hindi madaling maging isang bise-presidente. Sa hinaharap kapag kailangan mong magtrabaho ng overtime at kumuha ng labis na pakikipagsapalaran sa lipunan, huwag bumalik sa akin upang magreklamo tungkol sa iyong karga sa trabaho. Bumalik si Yvette sa kanyang pandama at medyo napahiya. Siya ay matigas ang ulo at tumanggi na aminin ang pagkatalo. Walang paraan. Maaari akong magdusa. Tiningnan siya ni Lance na parang hindi siya masyadong kumbinsido at dahan-daang tumayo habang hinahaplos niya ang kanyang mga templo. Well, ngayon maaari kang makakuha ng isang mahusay na pagtulog. Mag-usap ulit tayo bukas, okay? Ngumiti si Yvette at naramdaman ang pag-areglo ng kanyang puso, hindi na siya nakakaramdam ng sobrang pasanin. Oo, Mr. Sheldon. Gusto mo bang magbigay ako sa iyo ng mga espesyal na serbisyo? Malinaw, ito ay isang innuendo. Itinaas ni Lance ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Bigyan mo ako ng break ngayong gabi. Nasa 2:00 na. Magtrabaho ako ng husto ng 2 araw ng sunod-sunod, at mayroon kaming isang pulong sa 9:00 ng umaga bukas. Hindi mo nais na maging huli sa iyong unang araw bilang bise-presidente, di ba? Natigilan si Yvette at agad na tumakbo upang maghanda para sa kama. Paano niya ito nakalimutan? Sa ngayon, dapat siyang magpahinga. Napanood ni Lance na may libangan. Si Yvette ay talagang dapat umasa sa pagganyak. Maaga ng umaga kinabukasan. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata batay sa kanyang pang-araw-araw na biological clock. Nang naramdaman niya sa paligid ng kama, walang siyang katabi. Kabanata 1760. Masyadong abnormal. Nagyelo si Lance at bumangon upang malaman na walang tao doon. Si Yvette, na karaniwang hindi makabangon kahit na matapos niya itong magising ng maraming beses, biglang nawala. Nabigla si Lance habang naghuhugas siya at nagbihis. Si Yvette ay wala sa sala o saan man sa bahay. Kakaiba ito. Nang tinawag ni Lance si Yvette, tila abala siya sa isang bagay, at nagsasalita rin siya ng hindi sinasadya. Nagtatrabaho ako sa aking sarili. Dahil magkahiwalay na tayong umalis, huwag maging huli. Matapos sabihin iyon, ibinaba niya ang telepono. Si Lance ay tunay na nababagabag. Nagsimulang sumikat ang araw mula sa kanluran. Ito ay masyadong hindi makapaniwala. Si Lance ay simpleng nakaimpake. Hindi siya sanay na hindi pagkakaroon ng Yvette sa paligid ng dili-daliang. Tulad ng dati, dumating si Lance sa opisina sa oras. Ang mga empleyado na dumadaan ay dumating sa isa't isa at tumanggo kay Lance sa pagbati. Tumanggo si Lance at hindi nagbigay ng labis na tugon bago siya pumunta sa kanyang pribadong elevator. Nang dumating si Lance sa kanyang sahig, ang kanyang katulong na lalaki ay tila abala sa isang bagay.
Nang makita ng katulong si Lance, binati niya siya at mukhang medyo nag-aalangan na magsalita. Sumimangot si Lance. Sabihin mo lang ito. Ang isang nag-aalangan. Malinaw na nakalimutan ni Lance ang tungkol sa uri ng pag-iingat at pasensya na mayroon siya kahapon nang tinanong niya si Yvette na sabihin lamang sa kanya kung ano ang nasa isip niya. Ano ang isang dobleng pamantayan? Tinikom ng lalaki na katulong ang kanyang mga labi at sinabing, Pangulo, si Miss Quimby, ang iyong asawa, ay dumating ng maaga sa umaga upang i-pack ang kanyang mga bagay at sinabi na siya ay tumigil. Bagaman hindi pa naririto si Yvette, medyo maganda ang pakikipag-ugnay niya sa ibang kawani. Bukod sa maliit na salungatan sa simula, ang kanilang relasyon ay generally mabuti. Si Yvette ay hindi rin calculative sa kanila at inanyayahan sila sa hapunan at karaoke. Sino ang hindi gusto ng isang mayaman at mapagbigay na boss lady? Kaya, ang katulong ay nalilito nang siya ay dumating sa madaling araw at nakita si Yvette na nag-iimpake ng kanyang mga bagay. Tumigil ba siya? Gayunpaman, ang katulong ay hindi nakarinig ng sinumang mga pagbabago sa mga tauhan. Ang bahagyang kulubot na browser ni Lance ay eased up. Okay agad na magtipon ng isang pulong sa senior management ng bawat kagawaran. Ipunan ang lahat sa silid ng komperensya sa loob ng 10 minuto. Oo, Ginoo. Ang katulong ay hindi naglakas loob na mag-antala ng ilang sandali. Itinulak ni Lance ang pintuan ng kanyang tanggapan at nakita na si Yvette ay nakaupo sa sofa, naghihintay sa kanya. Siya ay kumikinang at mukhang nasa mabuting espiritu. Mayroong isang malaking kahon sa mesa kasama ang kanyang mga personal na gamit dito. Tumahimik sandali si Lance at pinaliit ang kanyang mga mata. Mabilis kang kumikilos, ha? Itinaas ni Yvette ang kilay niya. Gusto mong mag-backtrack? Mukhang mabilis siyang kumilos dahil natatakot siya na mag-backtrack siya sa kanyang desisyon. Kung siya ay nag-backtrack o may kaunting pag-iisip ng panghihinayang, kakainin siya ni Yvette. Tumawa si Lance. Hindi ako maglakas loob. Mrs. Sheldon, ako ay may pangwakas na sasabihin sa lahat. Nagustuhan ni Yvette ang kanyang tugon, lalo na ang mga salitang, Mrs. Sheldon. Itinaas niya ang kanyang kilay sa kasiyahan, at ang kanyang baba ay tumagilid ng walang tigil. Kung alam niya na ito ay magiging napakadali, gagawin niya itong malinaw ng mas maaga. Natagpuan ni Yvette ang labis na problema para sa kanyang sarili ng walang dahilan. Kumatok ang kalihim sa pintuan at tiningnan ang nakaka-relax na kapaligiran sa loob ng opisina. Ito ay hindi katulad ng kung ano ang pinag-uusapan ng lahat sa labas tungkol sa kung ang serye ng mga problema ay dahil sa kanilang pagbabago ng damdamin. Agad siyang nakaginhawa. Mr. Sheldon, lahat ay andoon na. Pupunta ka ba doon ngayon? Tumanggaw si Lance at tumingin kay Yvette. Tayo na ba? Tumanggaw si Yvette at tumayo mula sa sofa. Inalis niya ang mga kulungan ng kanyang palda na pinindot sa upuan ngayon at mukhang kalmado at wasto. Ang dalawa sa kanila ay lumabas ng isa-isa at magkasama sa komperensya. Ang mga tao sa labas ay medyo nakakagulat. Hindi ba sila nag-away? Oo. Naisip ko na si Mrs. Sheldon ay huminto. Nang dumating ako ng maaga kaninang umaga, natakot ako na hindi ako naglakas loob na magsalita. Si Mrs. Sheldon ay hindi pa dumating ng maaga bago ito. Ito ay masyadong abnormal. Ngunit ano ang nangyayari? Lee, bakit tumawag si Ginoong Sheldon para sa pulong?